Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1231-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Lahat kayo, pumasok na sa upuan ito. Ipinakita ni Reynold ang kanyang mapang ipong kapangyarihan at hinabol ang lahat ng tao sa loob ng libingan na parang mga pato na nagpapastol. Lahat ay walang magawa at tanging ang nagawa na lang nilang patigasin ang kanilang mga anit kahit alam nila ang panganib ay pumasok sa libingan. May mapangutyang tingin si Reynold habang sinasabi, isang grupo ng mga nilalang na parang langgam ang mayroon ding mga maling akala tungkol sa pagkamit ng daw, tunay na mga pulaka na nagnanasa sa karne ng sisni. Ho, milyon-milyong langgam sa mundo, sino ba ang ayaw makamit ang daw at maging walang hanggan? Lagi mo naman yang naiisip, nakangiting sabi ni matandang Han. Pagkatapos lamang mapanood ni Reynold at ng kanyang mga kasama na isa-isang maglaho sa kanilang paningin ay saka lamang pumasok sa loob. Pero, sa sandaling pumasok si Reynold sa enchantment, tumunog ang mga alarm bell. Lon. Sa harap niya ay isang mundong mapula-pula. Hindi mabilang na mga espiritong naghihinanakit ang nagpakita ng kanilang mga pangil at iwinawagayway ang kanilang mga kuko habang kumakamot patungo kay Reynold. Ang mga galit na espiritong ito ay hindi gaanong makapangyarihan, ngunit mas marami sila kaysa sa kanya. Ang mga galit na espiritong ito sa harap nila tila umaabot hanggang sa kawalang hanggan, ganap na hindi kayang patayin ang kanilang mga sarili. Malamig na sumanghel si Reynold. Biglang umatake ang Profound Calamity Finger. Boom! Libo-libong galit na espiritu ang direktang nabura ng daliring ito. Gayunpaman, ang libu-libong galit na espiritong ito ay isa lamang patak sa karagatan. Di nagtagal, napunan ang puwang na ito ng iba pang mga galit na espiritu. Ibalik mo sa akin ang buhay ko. Gusto kitang mamatay. Patayin, patayin, patayin. Ang mga galit na espiritong ito ay tila may matinding puot kay Reynold, lahat ay sumisigaw habang dumarating na may kasamang alulong. Ang daming pabaya. Gusto rin bang mahuli ng mga galit na espiritu ang upuang ito? Malamig na sumanghel si Reynold. Isang nakakatakot na aura ang sumikat sa kalangitan. Tunay na martial Brahma. Kasama si Reynold bilang sentro, isang maputlang asol na tabing ang nabuo sa loob ng radius na 100 talampakan. Sa sandaling pumasok ang mga galit na espiritong ito sa lawak na 100 talampakan, agad silang dinurog at naging abo. Gayunpaman, sumugod pa rin sila patungo kay Reynold na parang mga gamo-gamong lumilipad patungo sa apoy. Sa loob ng Spatial Crystal Array Formation, bahagyang nagulat si Mateo at sinabi sa sarili, hindi ko inaasahan na nauunawaan din pala ng lalaking ito ang isang Divine Dao Domain. Mukhang nitong mga nakaraang araw, ang kanyang lakas ay lumakas ng husto. Tunay ngang karapat-dapat si Kanoo na maging isang dating Heritage Fiend God para magkaroon ng ganitong kakayahan. Sa harap ni Reynold, lumabo ang mga mata niya, at lumitaw ang kanyang figure sa isang mahabang pasilyo. Tila matagal nang pumasok si matandang Han. Sinulyapan niya si Reynold ng kakaiba at sinabing, bakit ngayon ka lang dumating? Tinignan din siya ni Reynold ng kakaiba at sinabing, pumasok ka pagkatapos ko, bakit ikaw ang nauna? Hindi kaya ikaw ang nakasalubong ng mga galit na espiritong iyon? Mga espiritong mapang-akit. Anong mga espiritong mapang-akit? Pumasok kami agad at wala kaming nakitang kahit ano, naguguluhang sabi ni matandang Han. Sa oras na ito, may isa pang Divine King Realm martial artist na pumasok. Kumunat ang noo ni Reynold, at hinawakan niya ito at tinanong, nakapasok ka sa pamamagitan ng enchantment, may nakasalubong ka ba? Dahil sa pagpilit ni Reynold, medyo pangit ang ekspresyon ng taong iyon, ngunit umiling pa rin siya at sinabing, hindi, dumiretso ako at wala akong nakitang kahit ano. Nanlumo si Reynold ngayon at nagtanong pa sa ilan kung sino ang unang pumasok, at natuklasan niyang wala ni isa sa kanila ang nakasalamuhan ng mga galit na espiritu. Bakit siya lang ang nakatagpo? Maaari kayang dahil sa malas niya. Kahit na ang mga galit na espiritong iyon ay hindi naman gaanong nagbabanta sa kanya, nang siya lang mag-isa ang nakakaharap nito, medyo nakakapanlumo rin iyon. May napansing mali si matandang Han at nagtanong, saang lugar ka pumunta kanina? Sabi ni Reynold, hindi ko rin alam kung saang lugar iyon, tila isang partikular na espasyo sa loob ng enchantment kung saan ito nagbubunsod ng hindi mabilang na sama ng loob.
Kahit na ang karaniwang Void Mystic martial artist ay nasa loob, malamang ay mahirap din itong lumabas. Kung hindi dahil sa upuang ito na nagkaroon ng malaking paglakas kamakailan, malamang ay hindi pa ako makakalabas ng ganito kabilis. Bahagyang nagulat din si Matandang Han nang marinig iyon at palihim na naisip na si Reynold ay talagang medyo malas. Hindi nila ito naranasan lahat. Si Reynold lamang ang nakatagpo nito. Kung tungkol naman sa isang taong sadyang nagmamanipula nito, wala talaga silang iniisip sa aspetong ito. Ito ay isang sinaunang sekta ng banal na Dao, kaya sino ang maaaring manipulahin ang mga bagay-bagay sa abot ng kanilang naisin. Matapos magingay ng matagal, wala ring naintindihan si Reynold, at nagpatuloy na lamang siya sa mas malalim na bahagi. Ang mga pasilyo ay nagkukross dito, umaabot sa lahat ng direksyon, parang isang labirinto. Bagamat marami sila, para silang mga langaw na walang ulo, hindi mahanap ang direksyon. Gayunpaman, sa daan, hindi sila naharap sa anumang panganib. Dahil dito, medyo nagulat ang mga martial artist na pumasok. Akala pa nga nila ay maraming restriction at patibong ang mga guho ng sektang Divine Dao na ito, ngunit hindi nila inaasahan na walang nangyari. Natural na nagulat din si Reynold. Nagpalitan sila ng tingin ni Matandang Han at ibinoka ang kanyang bibig, hindi kaya't isa na lamang itong walang laman na lugar. Hindi naman siguro ito. Malamang, di ba? Tanong ni Matandang Han, na may pag-aalinlangan. Kung hindi naman ito isang walang laman na balat, bakit wala namang anumang panganib? Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Reynold sa kanyang bibig, agad na nagbago ang kanyang mukha. Tunay na martial Brahma. Walang kahit kaunting pag-aalinlangan, agad na binuksan ni Reynold ang kanyang Divine Dao domain. Hindi mabilang na liwanag ng dugo ang kumislap, nagkulumpon mula sa lahat ng direksyon, at tuluyang binalot ang grupo ni Reynold sa loob. ARGHH. Isang sunod-sunod na matinis at kaawa-awang mga sigaw ang umalangaw-ngaw. Bukod kina Matandang Han at Reynold, ang kanilang grupo ay agad na napatay ng isang beses. Putok, putok, putok. Ang mga bloodlight na ito ay walang kapantay na nakakatakot mula simula hanggang katapusan. Kahit na ang lakas ng dalawang tao ay higit na malakas kaysa sa lahat, hindi sila nang ahas na magpabeye kahit kaunti. Ang kapangyarihang ito ng paghihigpit ay inilatag ng isang powerhouse sa deity realm 1,000,000 taon na ang nakalilipas. Ang kapangyarihang ito ay hindi maisip. Ginamit ng dalawang tao ang lahat ng kanilang kakayahan at sa wakas ay sumugod palabas mula sa loob ng restriction. Kasunod ng paglabas ng dalawang tao, unti-unting humupa ang paghihigpit na iyon. Nagpalitan ng tingin ang dalawang tao, na may bahid pa rin ng takot sa kanilang mga puso. Kanina lang, may isang taong dumaan lang sa unahan at hindi nagtakda ng restriction. Bakit kapag dumating sa atin, magdudulot ito ng ganitong nakakatakot na restriction? Tanong ni Reynold nang may pangit na tingin. Nang marinig ni Reynold ang mga martial artist sa loob, ang layunin niya ay maging dahilan ng pagkakasala. Pero ayos lang ang mga taong iyon, samantalang siya ay muntik nang maging basura dahil sa paghihigpit. Labis siyang nadismaya dahil dito. Ang ekspresyon ni Matandang Han ay hindi rin maihahambing na pangit. Ang mga taong dinala niya ay talagang namatay lahat. Kahit ang kanilang mga banal na kaluluwa ay hindi rin nakatakas, direktang nalipol ng paghihigpit. Tama. Medyo marami ang dumaan kanina lang, at maayos naman silang lahat. Hindi ko alam kung bakit, nang dumaan kami, nagdulot ito ng restriction. Malungkot na sabi ni Matandang Han. Sumulyap si Reynold sa kanya at naghihinalang sinabi, hindi naman siguro ang mga nasasakupan mo ang bulag at nag-udyok ng paghihigpit, di ba? Walang humpay na kumurap ang ekspresyon ni Matandang Han at napabuntong hininga na lamang sa wakas at sinabing, natatakot akong posible lang din iyon. Bukod sa paliwanag na ito, wala na talaga siyang ibang naiisip na posibilidad. Sus Mariosep. Para saan ba ilalabas ang mga walang kwentang yan? Bukod sa panggugulo, wala pa silang kwenta. Nakasimangot na sabi ni Reynold. Labis siyang nagliliyab sa galit ngayon. Tila mula nang pumasok siya sa libingang ito, walang naging maganda para sa kanya. Tila siya lang ang tina-target ng mga guho ng sektang Divine Dao na ito. Galit na galit din si Matandang Han at malungkot na sinabi, Reynold, huwag kang umupo sa iyong mataas na kabayo. Hindi mo ba iniisip na takot sa iyo ang hana ito, di ba? 12:32. Batid ni Matandang Han ang ugali ni Reynold dahil ang mga mata nito ay nasa tuktok ng kanyang ulo.
Kasama ang mga babala ni Kanoo, hindi siya nakipagtalo kay Reynold tungkol sa mga bagay-bagay habang naglalakbay. Pero ngayon, patay na ang mga taong dinala niya. Paano pa siya magkakaroon ng ganitong kabait na ugali? Malamig na sumangot si Reynold at sinabing, nagpadala ng basura si Kanoo, ano pa ang mapapala mo? Huwag mong isipin na dahil si Kanoo lang ang nakatalikod sa iyo, hindi ka na maglalakas loob na patayin ng upuang ito. Galit na galit si Matandang Han hanggang sa siya ay hingal na hingal. Natuklasan niya na ang lalaking ito ay sadyang walang katwiran. Hey, kung hindi dahil kay Lord Kanoo, matagal ka nang napatay ni Mateo na batang yun, ikaw pa rin ba ang magpapakita ng kapangyarihan mo rito? Fu. Sa oras na ito, maraming martial artist ang nabighani sa tunog ng kanilang pagtatalo. Huminto sila upang manood ng palabas sa isang tabi. Nang marinig ang mga salita ni Matandang Han, lahat ay namutla sa takot. Hindi kumalat ang labanang iyon. Ngayon lang nila nalaman na muntik nang mamatay ang Heaven Stabilizing Divine King sa kamay ni Mateo. Hindi ba't ibig sabihin nito ay nalampasan na ng Heaven Surmounting Divine King ang Heaven Stabilizing Divine King? Hindi ako nagkamali ng narinig, di ba? Muntik na talagang mapatay ng Heaven Surmounting Divine King ang lalaking ito. Nakakatakot talaga ang paglaki ng Heaven Surmounting Divine King. Ang tagal na pala, at muling sumikat ang lakas niya. Kung totoo ito, hindi ba't nangangahulugan ito na magbabago na naman ang ranggo ng 10 dakilang banal na hari? Nakakagulat talaga ang balitang ito. Ang walang kapantay na pag-iral sa kanilang mga puso ay talagang hinaila pababa mula sa altar, ng basta-basta. Ngunit sa oras na ito, halos lahat ay tuwang-tuwa sa kanilang mga puso. Tutal, itinulak na sila ng Heaven Stabilizing Divine King sa isang walang patutunguhan. Bukod pa rito, ang personalidad ng lalaking ito ay talagang dahilan para hindi na sila maglakas loob na umawit ng papuri. Ang Heaven Surmounting Divine King na pumalit sa Heaven Stabilizing Divine King, ay hindi nila gaanong naramdaman ang pagkatalo. Sa halip, nakaramdam sila ng lubos na kalayaan. Anong klaseng lakas ng pandinig ang mayroon si Reynold? Nang marinig ang mga mahinahong usapan na ito, mas lalong nag-alab ang kanyang galit. Dahil kamatayan ang hinahanap mo, matutupad ang hiling mo sa upuang ito. Paano pa kaya ito matiis ni Reynold? Agad siyang sumabog, tinapik ang daliri patungo kay Matandang Han. Hindi rin madaling pakisamahan si Matandang Han. Nag-away ang dalawang tao. Sa ganitong antas ng labanan, bukod pa sa katotohanang nasa loob ito ng isang makitid na pasilyo, paano pa kaya nang ahas ang iba na pumaligid at manood? Bawat isa sa kanila ay tumakbo palayo. Sa loob ng koridor, damaloy ang mga nakakatakot na alon. Ngunit ang grupo ng mga martial artist ay may nasasabik na mga tingin. Hey! Malupit na inaabuso ng Heaven Stabilizing Divine King na ito ang kanyang kapangyarihan. Hindi ko inaasahan na sumiklab pala ang kanilang panloob na labanan. Talagang naglalabas sila ng galit. Mas mabuti kung pareho silang magdusa sa pagkawasak. Ang ganitong klaseng tao ay hindi karapat-dapat sa pangalang 10 dakilang banal na hari. Samantalahin ang pagkakataong ito, bilasan natin at tumakbo. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, mamamatay tayo sa mga kamay nila sa madaling panahon. Oo, dati, swerte natin ang maganda. Pero sige lang, maging pamatay insulto ka sa kanya, baka kamatayan din ang maging kapalit nito. Natigil ang diskusyon ng lahat at wala nang pakialam sa 2 taong kasalukuyang nasa isang gusot na away. Lahat sila ay patungo sa kailaliman. Gayunpaman, natuklasan nila na tila wala naman talagang panganib ang lugar na ito. Sa daan, marami sa kanila ang hindi talaga nakaranas ng kahit kaunting panganib. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay nagparamdam sa kanila ng labis na kaligayahan. Para makapag-cultivate ang mga martial artist na ito sa kanilang kasalukuyang kaharian, sino ang nakakaalam kung ilang mystical realms ang kanilang tinahak noon? Aling panahon ang hindi isang maliit na pagtakas mula sa kamatayan bago nila makamit ang tagumpay ngayon. Gayunpaman, ang sitwasyon sa pagkakataong ito, ay hindi pa nila nararanasan noon. Bukod dito, ito ang mga guho ng isang sekta ng Divine Dao. Sa lohikal na pagsasalita, imposibleng lumitaw ang ganitong uri ng sitwasyon. Gayunpaman, nangyari lang ito. Hindi naman sa walang naghihinala kay Mateo, pero sa kanilang palagay, imposibleng mangyari ito.
Ito ang mga guho ng isang sekta ng Divine Dao. Sino ka para mag-trigger kapag sinabi mong mag-trigger, hindi mag-trigger kapag sinabi mong hindi mag-trigger. Medyo katawa-tawa ito. Sa kabaligtaran, mas handa silang maniwala na maganda ang kanilang swerte, kahit na nakatagpo sila ng walang kwentang kapalaran. Nang matapos ang malaking labanan, malamig na tiningnan ni Reynold ang matandang Han na puno ng mga sugat sa kanyang tabi, at sinabi niya ng may malamig na pagsinghot, ang ganitong kakayahan ay nang-ahas ding maging arrogant sa harap ng upuang ito. Ngayon, dahil sa mukha ni Kanoo, hindi ko napapatayin ang buhay mo. Kapag nagkasala ka ulit, tiyak na puputulan kita ng walang awa. Ang kasalukuyang matandang Han ay mukhang kawawa, parang bulok na pakwan mula ulo hanggang paa, na hinahampas ni Reynold sa isang salon. Medyo nag-aalala siyang tumingin kay Reynold, labis na nagulat sa kapangyarihan nito. Likas na alam ni matandang Han ang lakas ni Reynold. Ngunit medyo tiwala rin siya sa sarili niyang lakas. Hindi inaasahan, kahit walang ideya kung anong klaseng paraan ang ginamit ni Lord Kanoo, nahahayaang umunlad ang lakas ni Reynold sa ganoong antas sa loob lamang ng maikling panahon. Kailangang malaman ng isa na si Reynold ay hindi naging alipin ng halimaw ni Lord Kanoo at hindi rin niya nilinang ang mga pamamaraan ng paglilinang sa landas ng halimaw. Ang ginamit niya ay ang pinaka-ortodoksong Brahma Heart Sutra ng banal na lungsod pa rin. Oo. Buong kumbinsidong sabi ni matandang Han. Wala siyang kakayahan tulad ni Lord Kanoo. Gamit ang kasalukuyang lakas ni Reynold, talagang kaya niya itong lipulin ng tuluyan. Ngunit mas naging kumpiyansa rin siya sa misyong ito ng paglalakbay. Sa kasalukuyang lakas ni Reynold, sapat na ito para patayin si Mateo. Matapos malupig si matandang Han, nagpatuloy silang dalawa kay Reynold patungo sa kailaliman. Maliban na lang, malas pa rin sila gaya ng dati. Habang naglalakbay, halos na ipatupad na nila ang lahat ng mga paghihigpit na maaaring ipatupad. Ito ay mga guho ng isang sekta ng Divine Dao. May ilang mga paghihigpit, kahit na si Reynold pa ito, isa rin itong manipis na ahit na may kamatayan bago siya makalabas. Kung tungkol naman kay matandang Han, kung hindi dahil sa matibay na sigla ng lahing demonyo, matagal na sana siyang namatay ng maraming beses. Kamahalan, tiyak na hindi ito tama. Malamang, may isang taong kumokontrol sa mga paghihigpit na ito, naghihintay na tayo ay mag-trigger. Kung hindi ako nagkamali ng hula, siguradong si Mateo iyon. Sabi ni matandang Han ng may pag-aalala. Namumula ang mukha ni Reynold. Sa kanyang paglalakbay, hindi rin gaanong magaan ang kanyang mga pinsala. Nang marinig ang pagbanggit ni matandang Han, malamig siyang sumangot at sinabing, kailangan mo pa bang sabihin yan? Talaga bang uupo ka rito para magpakatanga? Sus Mariosep. Paano nagawa yan ng batang to? Kahit ang sinaunang soul refining sect na yun, si Lord Enzo ay takot na takot din. Kaya pala ng lalaking to na kontrolin ang mga restriction dito. Ngayon lang nalaman ni Reynold na sa isang pagkakamali lang pala, bawat hakbang ay nagiging mali. Sa simula, ang pagpapapasok kay Mateo ay para talaga itong pagbubuhat ng bato para durugan ang sarili niyang mga paa. Hindi ko rin alam kung anong mga paraan ang ginamit ni Mateo para makapaghukay ng ganito kalaking hukay para sa kanila. Hindi dapat mangyari ang ganitong bagay. Bahagyang kumunat ang noo ni Mateo habang bumubulong sa sarili, mukhang napagtanto na rin nila sa wakas. Kuya, ang tagal na rin, hindi pa rin kaya sila mapapatay ng mga restriction dito. Naguguluhan na sabi ni White Light. Malalim ang tingin ni Mateo habang sinasabi niya, mukhang malaki ang naitutulong ni Reynold kay Kanoo doon, ang lakas niya ay tumataas ng husto. Para sa mga ordinaryong restriction na gustong patayin siya, malamang na hindi madali. Kahit naharapin siya ng kasalukuyang ako, maaaring wala rin akong makuhang kalamangan. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lahat dahil sa sinabi ni Mateo. Para mapilitan si Mateo na magsalita ng ganito, tila ba talagang bumuti ng husto ang lakas ni Reynold. Kamahalan, ito. Ano ang gagawin dito? Nag-aalangan na tanong ni Stephen. Ngumiti si Mateo at sinabing, Kuho, walang problema. Ang Soul Refining Sect ay isang Divine Dao Sect. Paano naging ganoon kadali para sa kanila na gustong lumabas ng walang galos? Naghanda na ang batang Panginoon na ito ng malaking piging para sa kanila. Sana ay masayang-masaya sila. 12:33. Manem. Ito. Nasaan ito? Ang lugar na ito. Parang ang God's Fall Mountain Range. Bumalik talaga kami.
Hahaha. God's Fall Mountain Range talaga yan. Nakabalik na tayo. Ligtas na tayo. Sus Mariosep, haring banal na nagpapatatag ng langit, pakawalan mo siya at makakita ng mga multo. Tunay ngang may mga mata ang langit. Hahaha. Hayaan mong mamatay ang Sumpay na haring banal na nagpapatatag ng langit sa loob ng libingan na iyon. Ang grupo ng mga martial artist ay sapalarang naglakad-lakad sa loob ng libingan, ngunit hindi namamalayang lumabas sila sa espasyo ng Soul Refining Sect, at bumalik sa God's Fall Mountain Range. Matapos nilang matuklasan ang katotohanan ito, bawat isa sa kanila ay labis na natuwa. Dahil hinabol sila ni Reynold papasok sa libingan, bawat isa sa kanila ay nawalan na ng pag-asa. Paano naging ganoon kadaling pasukin ang puntod ng isang sekta ng banal na daw? Pero hindi man lang sila nawala ng kahit isang buhok at lumabas sila ng ganoon na lang. Paano silang hindi magiging excited? Pagkatapos ng kaguluhan, ang kanilang pagkadismaya kay Reynold ay sumabog din ng lubusan, isinumpa si Reynold na mamatay ng sunod-sunod. Hoy, bawat isa sa inyo, sa tingin ba talaga ninyo ay napakaganda ng kapalaran ninyo? Biglang may isang lalaki na lumapit at nagsabi sa malinaw na boses. Maya-maya lang, may nakakilala na kung sino ang taong ito. Ikaw yan. Ikaw yung lalaking nagpanggap na Heaven Surmounting Divine King at binugbog namin hanggang sa maging parang baboy. Hindi ka naman talaga patay. Gulat na sigaw ng isang tao. Ang taong ito ay si Stephen mismo, na lumabas na mula sa loob ng espasyo ng Soul Refining Sect. Alam ng lahat na sinundan ni Stephen si Mateo papunta sa espasyo ng Soul Refining Sect. Sa daan, hindi rin nila siya nakita, at inakala pa nga nila na matagal na itong patay. Hindi nila inakala na lumabas pala siya sa espasyo ng Soul Refining Sect kasama ang lahat ng may pagkalito. Nang marinig ang dagandong na ito, agad ding nalungkot ang mukha ni Stephen. Ang galing talaga ng mga lalaking ito. Hindi kalayuan, tinakpin din ni Megan at Laika ang kanilang mga bibig at tumawa, nakikiliti sa eksenang ito. Hindi rin nila inaasahan na biglang tumakbo palabas itong si Stephen para sabihin ang totoo. Gusto na sana nilang tumigil pero huli na ang lahat. Sabi mo hindi maganda ang kapalaran natin, bakit ganoon? Nagtataka rin ako, pagpasok natin sa libingang ito, wala naman talaga tayong nakitang multo. Nagtatakang tanong ng lalaki ngayon lang. Nang makita siyang nagtatanong kay Stephen, lahat ay nakinig ng mabuti. Noon lang nila nalaman na higit pa pala sa nakikita nila ang nangyayari. Kung hindi, kung guho ng isang sekta ng Divine daw, paanong walang anumang panganib? Pero mayabang na tingin si Stephen sa pagkakataong ito na para bang siya ang tagapagligtas. Para makalabas kayo, lahat ng ito ay dahil kinontrol ng Heaven Surmounting Divine King ang buong espasyo ng Soul Refining Sect, ginagabayan kayong lahat isa-isa na makalabas sa ligtas na rehiyon. Kung hindi, gamit lamang ang inyong kaunting lakas, wala ni isa ang makakalabas. Pagmamalaking sabi ni Stephen. Hari ng langit na nakahihigit sa banal na hari. Nandito na talaga ang hari ng langit na nakahihigit sa banal na hari. Ibig sabihin, ang taong nag-alok na umakyat sa bundok ay talagang ang hari ng langit na nakahihigit sa banal na hari. Bulalas ng lalaki. Siyempre naman. Kung hindi, ano sa tingin mo? Paanong walang anumang panganib ang mga guho ng isang mataas na sekta ng banal na daw? Tanong ni Stephen. Kinokontrol ang isang rehiyon ng kalawakan. Ito. Paano ito naging posible? Ito ang mga guho ng isang Divine Dao Space. Ito talaga ang Heaven Surmounting Divine King. Ang Heaven Surmounting Divine King ay talagang naawa sa mga nilalang na tulad natin. Siya ang tunay na pinuno ng Divine Realm. Hey! Langit na nagpapatatag na banal na hari, langit na nakahihigit sa banal na hari. Parehong may katangiang langit, ang titulo ng dalawang tao. Pero ang moral na katangiang ito, napakalaki talaga ng pagkakaiba. Agad na umalangaw-ngaw sa karamihan ang mga sinabi ni Stephen. Sa kasalukuyan, napili na ang dalawang pinakamalakas na makapangyarihang langit ng Divine Realm, inutusan sila ng isa na maging pamangwit ng kanyan, ngunit iniligtas silang lahat ng isa pa. Sa kabaligtaran, ang pagkakaibang ito ay talagang napakalaki. Kinontrol ni Mateo ang buong espasyo at hinahayaan silang tumakbo ng kusa. Ang pagpapahintulot sa napakaraming tao na makalabas ng ligtas at maayos, ay talagang gumugol ng malaking pagsisikap.
Kung sila iyon, malamang hindi rin sila mag-aabala na gawin ang ganitong bagay. Tutal, ang pagliligtas sa mga taong ito ay walang anumang pakinabang kay Mateo. Pero ginawa pa rin ni Mateo. Sa isang iglap, ang imahe ni Mateo sa kanilang mga puso ay naging napakalaki ng walang kapantay. Ganito ang ugali ng isang lalaking may dakilang talento at kabutihan. Pero, kahit ikaw ay lumabas, nasaan si Panginoong Mateo? Maingat na tanong ng isang tao. Bahagyang kumerba ang mga sulok ng bibig ni Stephen, at nakangiting sinabi niya, nasa loob pa rin ng espasyo ng soul refining sect ang kanyang kamahalan, naghahanda ng piging para kay Reynold na punk na iyon. Pagkatapos ng araw na ito, ang Heaven Stabilizing Divine King ay malamang na mabubure na ang pangalan niya sa mga aklat ng Divine Realm, hahaha. Habang iniisip ang kasiyahan, hindi napigilan ni Stephen ang mapatawa ng malakas. Labis din niyang kinamuhian ang mukha ni Reynold. Nang mamatay si Reynold, natural lamang na masaya siya. Nabalutan ng takot ang mga mukha ng ibang tao nang marinig nila iyon, ngunit nakaramdam din sila ng matinding tuwa sa kanilang mga puso. Ang ganitong klaseng tao, mas mabuti pang mamatay na lang. Sa loob ng espasyo ng soul refining sect, maingat na naglakad sina Reynold at Old Man Han. Mukhang hindi pa tayo nakakaranas ng mga paghihigpit ng matagal. Tanong ni Matandang Han. Nagkunot ang noo ni Reynold, at sinabi niya, hindi magandang bagay ito. Baka may ginagawa ang batang iyon. Sa kasalukuyan, silang dalawa ay parang karne sa chopping board ng iba. Kahit alam nilang si Mateo ang kumokontrol sa lahat, wala rin silang magagawa. Sa ngayon, maaari na lamang silang umasa sa sarili nilang makapangyarihang lakas at subukang makalusot ng malakas. Wala na ang iba. 10 sa isa, dinala sila ni Mateo. Hindi ko talaga maisip kung paano nagawa ito ng batang ito. Ito ang mga guho ng isang sinaunang sekta ng banal na daw. Malungkot na sabi ni Matandang Han. Hindi na mahalaga kung paano niya nagawa iyon. Ang mahalaga ay kung paano tayo lalabas. Nagsasalita pa lamang si Reynold nang bigla itong lumiwanag sa harap ng dalawang tao, at dumating sa isang malaking bulwagan. Umikot ang mga hanay ng mga tao sa loob ng malaking bulwagan. Isang napakalaking kabaong ang inilagay sa gitna. Kumislap ang pulang ilaw sa loob ng kabaong, naglalabas ng mga alon-alon na nagpapabilis ng tibok ng puso ng mga tao. Biglang may kumislap at lumitaw na isang multo, dahilan para magbago ang mukha ng dalawang tao, si Reynold. Mateo. Nang makita ang multo na ito, nagngalit ang dalawang tao sa kanilang mga ngipin sa puot. Alam lang nila na isa lamang itong pagpapakita ng gulat. Kumusta kayong dalawa? Binabati ko kayo, nakapasok na sa puso ng soul refining sect. Sa loob ng malaking bulwagan na ito, naroon ang pinakadakilang asensya ng soul refining sect, sabi ni Mateo habang tumatawa. Habang tumatagal ang pagsasalita ni Mateo, lalong pumapangit ang mukha ng dalawa. Mahina ang boses na sinabi ni Reynold, nako, siguraduhin mong hindi ka masasalubong ng upuang ito. Kung hindi, pagsisisihan mo ang pagsilang mo sa mundong ito. Pero walang pakialam si Mateo at malamig na sinabi, kailangan din yan maghintay hanggang sa magkaroon kayo ng lakas ng loob na lumabas at mag-usap. Ang engranding piging na ito, inihanda na ng batang Panginoon para sa inyo. Mag-enjoy kayo. Pagkatapos magsalita, nawala ang figure ni Mateo. Boom! Hindi pa nakakapag-react ang dalawang tao sa nangyayari nang may narinig silang malakas na ingay. Nagsimulang manginig ang buong lugar. Sunod-sunod na bumagsak ang mga durog na bato sa ibabaw ng malaking bulwagan. Hindi maganda. Gustong sirain ng batang ito ang lugar na ito. Kamahalan, bilasan na natin. Sigaw ni Matandang Han. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Reynold. Naguluhan si Matandang Han. Sinundan niya ang tingin at tumingin sa itaas, natuklasan niya ang isang pulang dugong figure na lumulutang sa ibabaw ng kabaong. Naging matindi ang tingin ni Matandang Han, pakiramdam niya ay malapit nang mawala ng hininga ang buong katawan niya. Masyadong mapanganib ang figurang ito. 1234. Ito. Ano ba to? Nang makita ni Matandang Han ang malamulto na figure, pakiramdam niya ay babagabagan siya sa buong katawan. Masyadong mapanganib. Walang kamatayang masamang multo.
Hindi ko inaasahan na mayroon palang ganitong klaseng kalokohan. Sampin mo itong si Mateo. Kapag napunta ka sa kamay ng upuang ito, tiyak na hindi ka hahayaang mamatay ng madali ng upuang ito. Nagngalit ang mga ngipin ni Reynold sa puot at sinabing. Ang ekspresyon ni Reynold ay pangit na pangit. Hindi niya inaasahan na mayroon palang isang taong kayang mag-cultivate at maging isang walang hanggang masamang multo. Nakakakilabot ang bagay na ito, hindi kayang pumatay. Kung titingnan ang aura ng kabilang panig, kahit na malaki na ang ibinangon ng kanyang lakas, mayroon pa rin siyang ganang umikot at tumakbo. Hiniling niya sana na malunok niya ng hilaw ang laman ni Mateo ngayon din. Siyempre, ang kailangan lang ay makatakas siya mula sa mga kamay ng nilalang na ito na nasa harap niya. Ang upuang ito ay nabaon ng malalim dito sa loob ng 1,000,000 taon. Kaunti na lang, at makakamit ko na ang isang walang hanggang masamang katawang multo. Kayo, para talagang manggahas na sirain ang mga pagsisikap ng upuang ito nang hindi magtatagumpay sa huling hakbang. Maghanda. Para tanggapin ang puot ng upuang ito. Tila nagmula ang boses ni Gory sa ilalim ng lupa. Siya nakakagising lang ay agad na naisip na ang 2 taong ito sa harap niya ang sumire sa espasyong ito, dahilan para mabaigo ang kanyang mga pagsisikap sa huling yugto. Ang dating makapangyarihang gusaling ito sa tuktok ng Heaven Gates Realm ang engranding piging na iniwan ni Mateo para kay Reynold. Sa pagsisimula ng Soul Refining Sect, ang walang hanggang masamang multo na katawan ni Gory ay malapit nang makamit ang dakilang kawakasan. Minana ni Mateo ang mante ng Absolute Heaven. Natural na imposibleng hayaang mangyari ang ganitong bagay. Kung tungkol naman kay Reynold, nagtago siya sa lahing demonyo. Natural lamang na natuwa si Mateo na siya ay napatay. Kaya naman, agad niyang idinirek ang napakagandang palabas na ito, ngunit siya mismo ay umalis at may anhing umalis. Pakiramdam ni Matandang Han ay malapit nang umalis sa kanyang katawan ang kanyang banal na kaluluwa. Nakatitig sa kanya si Gory na parang tinatitigan ng isang makamandag na ahas. Nagkakamali ka. Naisip ni Matandang Han na magpaliwanag nang mawala na sa paningin niya ang figure ni Gory. Boom! Nagkaroon ng harapang pakikipagpalitan ng opinyon si Reynold kay Gory. Ang alon na kumalat ay agad na nagpalipad palabas kay Matandang Han. Nagpanggap si Reynold na isa siyang eksperto, ngunit ang suntok na ito ay halos nagpadurog sa buong katawan niya. Gumuguho pa rin ang kalawakan, ngunit tila hindi ito namamalayan ni Gory, at baliw na nagmamadaling lumapit kay Reynold. 1,000,000 taon ng mapait na pagsisikap na nauwi sa wala, paano siya hindi magagalit? Nagsimula ang 2 tao ng isang walang kapantay na malaking labanan sa loob ng espasyong ito ng Soul Refining Sect na malapit ng Mavasak. May kung anong alon sa kalawakan. Lumabas si Mateo mula sa kawalan. Maraming salamat sa nakapagliligtas buhay na biyaya ng Heaven Surmounting Divine King. Marahil ay may libu-libong martial artist sa harap ng kanyang mga mata, nakatayo hanggang sa matakpan nito ang mga burol at lambak. Sabay-sabay na sumigaw ang mga taong ito, lumuhod kay Mateo. Para bang dumaan sila sa isang ensayo dati. Ang boses na inilabas ng ilang libong martial artist ay umalangaw-ngaw sa buong God's Fall Mountain Range, Marilag at Dakila. Dahil sa eksenang ito, hindi sinasadyang natigilan si Mateo. Hindi niya lubos na inaasahan na ang mga taong ito ay naghihintay pala rito at sama-samang lumuhod papalapit sa kanya. Mga powerhouse na may kakayahang mag-cultivate hanggang sa Dao Profound Realm, bawat isa sa kanila ay isang taong mayabang sa puso at mayabang sa ugali. Ang pagpapaluhod sa kanila ay mas mahirap pa kaysa sa pag-akyat sa langit. Ngunit ang ilang libong martial artist na ito sa harap niya ay talagang lumuhod sa harap niya ng walang paunang kasunduan. Ito ang labis niyang ikinagulat. Ramdam niya na ang mga taong ito ay taos-pusong nagpapasalamat sa kanya. Sa pagkakataong ito, lumapit si Megan upang bumati at sinabing may bahagyang ngiti, ibinahagi sa kanila ni Stephen ang daldal na iyon tungkol sa mga bagay-bagay sa espasyo ng Soul Refining Sect. Nang marinig ito ni Mateo, bigla siyang natauhan at sinabi sa malinaw na boses, tumayo kayong lahat. Hindi ninyo kailangang maging ganito. Ang pagliligtas ko sa inyong lahat ay sa pag-asang mas makapagbibigay kayo ng pagsisikap para sa sangkatauhan kung sakaling magkaroon kayo ng kaunting pakinabang sa God's Fall Mountain Range. Sana ay hindi kayo maging kuripot sa inyong lakas. Kapag nabaligtad ang pugad, paano magiging buo ang mga itlog? Kung mabaigo ang batang Panginoong ito na malapit ng magtagumpay.
Sana ay may isang tao sa inyong lahat na maaaring sumuporta sa pundasyon ng sangkatauhan. Hindi ko na pag-uusapan ang mga pangkalahatang prinsipyo, mag-ingat kayong lahat. Megan, Tara na. Pagkatapos magsalita, iniwan ni Mateo sina Megan at ang iba pa nang walang pakialam sa mga taong may gulat na mukha. Nagpalitan ng tingin ang mga martial artist na iyon, tila nalilito. Sa mga sinabi ni Mateo kanina, may bahid talaga sila ng kalungkutan. Hindi ba't nakapatay siya ng isang Diyos ng mga demonyo? Paano naging katapat niya ang mga demonyong iyon? Nakakatakot na ang lakas ni Mateo sa ganitong antas, posible kayang may taong kayang magbanta sa kanya. At saka, bakit gustong pumasok ng Heaven Surmounting Divine King sa God's Fall Mountain Range? Isang sunod-sunod na tanong ang paulit-ulit na umuugong sa isipan ng lahat. Bago ito, ang nasa isip ng mga taong ito ay pawang, kung guho ang langit, may matataas na taong susuporta rito. Pinangunahan ng Heaven Surmounting Divine King ang Mystic Gate upang labanan ang lahi ng mga demonyo, paano nila kailangang mag-alala tungkol sa ganitong bagay? Walang duda, ang lakas ng Heaven Surmounting Divine King sa kasalukuyan ay wala ng paraan upang masukat. Maaari pa nga siyang maging mas malakas kaysa kay Reynold. Kung ang lahi ng demonyo ay mayroon pa ring makapangyarihang kapangyarihan na kahit siya ay hindi kayang hawakan ng ganoon, kung gayon. Ang sangkatauhan ay talagang nasa isang mapanganib na sitwasyon na. Hindi kaya ang pinakamalakas sa lahi ng mga demonyo ay ang mga Diyos-Diyosan. Sila ang mga dating mapangyarihang nasa deity realm. Kahit na mas malakas pa sa kanila, anong klaseng pag-iral ang mayroon? Wala akong ideya kung anong klaseng pag-iral, pero walang duda, hindi maganda ang itsura ng sangkatauhan. Pakiramdam ko ay hindi biglang sumulpat ang Heaven Surmounting Divine King nang walang dahilan ngayon lang. Parang, wala talaga siyang gaanong kumpiyansa. Ang Heaven Surmounting Divine King ay tunay na mayroong anyo ng isang taong may dakilang talento at birtod. Palagi kong iniisip na ang isang tao ay kailangang mabuhay para sa kanyang sarili. Ngunit sa pagkakita sa Heaven Surmounting Divine King, pakiramdam ko ay nasayang ang aking katandaan sa isang aso. Nakakahiya talaga. Napagdesisyonan ko na, kung makakalabas ako ng buhay sa God's Fall Mountain Range na ito, siguradong sasali ako sa Mystic Gate at lalaban hanggang sa wakas kasama ang lahi ng mga demonyo. Alam ni Mateo ang mga birtod ng mga Divine Realm martial artist na ito, kaya hindi na siya nagsalita pa ng mga kalokohan sa kanila. Ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang pag-uugali ay talagang nakahawa ng husto sa mga martial artist na ito, na nagtulak sa kanila na sumali sa dakilang hukbo na lumalaban sa lahi ng mga demonyo. Hindi namamalayan, ang katawan ni Mateo ay mayroon ng disposisyon sa pamumuno na katulad ng Absolute Heaven. Ang ganitong uri ng ugali ay hindi dahil sa malakas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Ito ay isang disposisyon na nagmula sa kaluluwa. Maaari nitong hindi mahahalatang mahawa ang mga tao sa paligid, na nagiging dahilan upang tipon ang maraming tao sa kanyang tabi, na bumubuo ng isang malakas na grupo mula roon. Ang isang grupong nabuo ng ganito ay may mas malakas na lakas sa pakikipaglaban kaysa sa isang grupong nabuo sa pamamagitan ng pamimilit gamit ang lakas ng pakikipaglaban. Mas nagkakaisa pa. Young Master, ang cool mo talaga kanina. Tuwang-tuwa na sabi ni Laika sa tabi niya. Ang eksena ng ilang libong tao na sama-samang nagpapasalamat ngayon lang ay tunay na napakaganda. Kalimutan mo na si Laika, pati si Stephen, silang lahat, ang mga veterano, ay hindi pa nakikita noon. Kahit si Stephen ay labis na nagulat na ang mga taong ito ay talagang gagawa ng ganitong bagay. Hindi siya nakipag-usap sa mga martial artist na iyon para sadyang ipakita ang ganitong uri ng line-up. Ang lahat ng ito ay kusang ginawa ng mga taong iyon. Ito ay dahil mismo sa kanya kaya mas lalo siyang sinamba ni Laika. Pero alam ni Mateo na ang dahilan kung bakit gagawin ng mga taong iyon ang ganoong bagay ay malamang hindi lamang dahil iniligtas niya sila. Nirerespeto nila ang kanyang mga pagsisikap para sa sangkatauhan at nakaramdam ng hiya sa kanilang mga puso. Isa pa, iniligtas niya sila. Sa ganitong paraan lamang sila maaaring magpasalamat ng sabay-sabay. Sa huli, isa na lamang itong utang sa kanilang mga puso. Ngumiti rin si Megan at sinabing, Kuya Mateo, hindi ko talaga inaasahan na gagawin pala ng mga makasariling taong ito ang ganoong bagay.
1235. Sa loob ng kagubatan, isang magandang figure at isang mapanglo na halimaw na sangkot sa isang mabangis na labanan. Isa itong Hawk Beast. Ang mga galaw nito ay napakabilis, ang lakas nito ay napakalakas, na lubos na pumipigil sa magandang figurang iyon. Hindi kalayuan, may ilang mga figure na kasalukuyang nanunood sa laban at walang balak na kumilos. Soul Lotus. Matinis na sigaw ng babae. Isang napakalaking lotus na yelo ang namuo sa kalangitan, direktang nagpalamig sa Hawk Beast na iyon. Nang matagumpay ang kanyang galaw, bumakas sa mukha ng dalaga ang isang masayang ekspresyon. Sa sobrang bilis, naging pangit ang ekspresyon ng mukha niya. Putok. Putok. Sa lotus na nagyayelong iyon, isang bitik ang talagang nabasag. Ang bitik ay lalong lumaki. Sa wakas, sa isang kalabog, ito ay tuluyang nabasag ng Hawk Beast. Sa pagkondense ng ice lotus na ito, ang babae ay gumugol ng napakalaking enerhiya ng asensya. Hindi niya inaasahan na hindi pa rin ito kayang patayin ang Hawk Beast. Sa oras na ito, wala na siyang lakas para lumaban pa. Gayunpaman, hindi gaanong nagpapakita ng pagkataranta ang kanyang mukha. Ang tanging makikita ay isang mukha lamang na puno ng kawalang kasiyahan. Malinaw na nagtamo rin ng mga pinsala ang Hawk Beast na iyon. Medyo marami palang natitira sa lakas nito sa pakikipaglaban. Kaya naman, nagdala ito ng isang nakakatakot na bagyo na humahampas patungo sa batang babae. Sa oras na ito, isang figure ang biglang lumitaw sa pagitan nilang dalawa. Isang teritoryo ang bumukas, at ang bagyong iyon ay agad naglaho. Kaagad pagkatapos, isang espada ang tumagas. Hindi man lang nakatakas ang Hawk Beast na iyon at direktang nalipol. Naikuyom ni Laika ang kanyang mga labi at sinabi ng may malungkot na tingin, si Young Master na naman ang gumagawa ng paraan para iligtas ako. Tumawa ng malakas si Mateo at sinabing, ang lakas ng Hawk Beast na ito ay talagang hindi mababa sa pinakamataas na antas ng Void Mystic powerhouses. Nasa middle stage Void Mystic ka pa lang ngayon at kaya mo na siyang labanan ng diretsyo. Kahanga-hanga na talaga ito. Hindi inaalaw ni Mateo si Laika. Talagang namangha siya sa talento ni Laika. Habang naglalakad, natural lamang na nakatagpo ang 4 na tao ng ilang panganib. Pero kadalasan, pawang pagkilos ni Laika ang nangyayari. Saka lamang gagawa ng hakbang si Mateo para ayusin ito nang hindi niya ito malutas. Mula sa espasyo ng Soul Refining Sect, 1 buwan pa lang ang lumipas. Nakapagtala na si Laika mula sa initial stage Void Mystic patungo sa middle stage Void Mystic. Ang kakayahang makaintindi na ito ay tunay na bihira sa mundong ito. Sa ngayon, ang 4 na tao ay hindi namamalayang nakapasok na sa ipinagbabawal na rehiyon ng kawalan. Malaki rin ang pagtaas ng panganib. Ang Hawk Beast kanina ay pampaganya lamang. Pero dahil kasama ko si Young Master, pabigat ako habang buhay. Malungkot ang itsura ni Laika. Nakakatakot ang talento ng batang Panginoon. Kahit gaano pa siya magsikap, hindi pa rin niya ito maabyutin. Kalimutan mo na si Young Master, pati sina Megan at White Light, napakalaki rin ng agwat niya. Kaya habang tumatagal, nagsikap siyang paunlarin ang sarili. Ang layunin niya ay hindi maging pabigat. Ayaw niyang basta-basta makapagtago sa loob ng Vast Heaven Pagoda sa tuwing may panganib na darating. Paano magiging pabigat si Laika? Kung kasama ka, wala sana ang kasalukuyang Kuya Mateo. Ang papel mo ay hindi kayang palitan ng iba. Minsan, kahit ako ay medyo naiinggit. Natatawang sabi ni Megan habang lumalapit upang bumati. Namula ang mukha ni Laika, at sinabi niya, Ate Megan, tinutokso mo na naman si Laika. Tumingin si Mateo kay Megan ng may pasasalamat. Pagkatapos ay nakangiti niyang sinabi kay Laika, Hay nako, tama ang sinabi ni Megan. Ikaw lang ang nag-iisa, at hindi ka rin mapapalitan. Hindi ka isang uri ng pasanin. Nang marinig ang lahat na sinasabi iyon, saka lamang napalitan ng saya ang pagkadismaya ni Laika. Hinailan niya ang kamay ni Megan at sinabing, Ate Megan, hindi mo ba nakakalimutan kung bakit muntik nang mahulog sa kasamaan si Young Master? Hindi mo talaga alam, ngayon lang ako nakakita ng Young Master na ganyan sa isang tao noon. Sunod-sunod na nagsalita ang dalawang babae.
Agad na naramdaman ni Mateo ang pagkirot ng kanyang ulo at dali-dali niyang binago ang usapan, sige, hindi na maaga. Kailangan pa rin nating magmadali sa ating paglalakbay. Mukhang kakaiba ang bundok na nasa harap natin. Mag-ingat kayong lahat ng kaunti. Hindi sinasadyang sabihin ito ni Mateo, pero totoo talaga iyon. Ang bundok na iyon sa unahan ay walang kapantay ang lalim, bahagyang naghahatid ng isang mapanganib na aura. Nauunawaan ni Mateo ang sudden impulse at napakasensitibo niya sa panganib. Malamang na hindi madaling tawirin ang bundok na ito. Pagpasok sa malaking bundok, ang pakiramdam na ito ay lalong naging hindi kapani-paniwalang matindi. Kuya, mukhang mali talaga. Habang tumatagal, wala talaga ni isang balahibo ng ibon. May napansin din si White Light na mali. Tumango si Mateo at sinabi ng may seryosong mukha, lahat, mag-ingat ng kaunti. Sa pagkakataong ito, biglang sumigaw si Laika sa gulat at sinabing, Young Master, tingnan mo. Ang malaking batong iyon, hindi ba't parang tao? Sinundan ng lahat ang direksyong itinuro ni Laika at tumingin sa itaas, at natuklasan na ang isang bato sa bangin ay parang isang taong natutulog. Nabalot ng takot ang ekspresyon ni Mateo, at sinabi niya, huwag mo na lang pansinin, magmadali na tayo. Ang estatwang batong iyon ay nagbigay sa kanya ng isang mapanganib na pakiramdam. Likas na ayaw ni Mateo na mangasar. Kung nakaalis sila ng ligtas at maayos, natural lang na iyon na ang pinakamabuti. Gayunpaman, hindi laging nangyayari ang mga bagay ayon sa nais ng isa. Nang maglakad sila malapit sa estatwang bato, biglang nayanig ang buong malaking bundok na para bang lindol. Naramdaman ni Mateo na nanigas ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Unti-unting nagmulat ang mga mata ng estatwang bato. Bilisan ninyo ang pag-alis. Malakas na sigaw ni Mateo, pinuprotektahan ang 3 pang tao para mauna silang maka-atres. Ugong. Nagliparan ng mga kalat kahit saan. Ang estatwang batong iyon ay lumabas mula sa bato at naging isang higanting bato. Ang higanting ito ay mahigit 100 talampakan ang taas, at ang buong katawan nito ay gawa sa mga bato. Mga matatapang na tao, na nangahas na manghimasok sa teritoryo ng aking angkan. Hinahanap ang kamatayan. Hindi nagbigay ng pagkakataon ang Mason na magpaliwanag. Isang kamao ang iwinawagayway nito at sumalpok kay Mateo. Nang makita ang suntok na ito, naging matalim ang tingin ni Mateo. Ang kamao ng Stoneman na ito ay may taglay na kapangyarihan ng mga batas ng banal na Dao. Kung tatama ang suntok na ito sa katawan ng 3 pang tao, malubhas silang masasaktan o kaya'y mamatay. Nalungkot si Mateo, at walang habas na bumitaw ang divine rank na Coiling Dragon Heaven Devastating Palm. Boom! Isang malakas na kalabog ang bumuhos. Sa lakas ni Mateo, napaatras din siya ng ilang daang talampakan. Gayunpaman, ang mabatong iyon ay mas kawawa pa. Sa ilalim ng palad ni Mateo, ang kanyang figure ay bumagsak ng hindi mapigilan, napaupo sa lupa ng may malakas na pagbagsak, inalog ang buong bundok hanggang sa ito ay manginig. Haha, napakalakas ng batang Panginoon. Napakalakas ni Big Brother. Napakalakas ng Stoneman na ito pero hindi talaga siya ang katapat mo. Nang makita ang pagpapakita ni Mateo ng walang talo na kapangyarihan, parehong sumigaw ng malakas sina Laika at White Light. Gayunpaman, walang bahid ng tuwa ang ekspresyon ni Mateo sa kanyang sarili. Alam na alam niya ang lakas ng palad niya kanina. Pero ang mabato na iyon ay hindi naman talaga nasaktan. Grabe, sobrang kakatwa talaga ang depensa ng lalaking ito. Napakalakas ng taong ito, lumabas kayong lahat. Hindi agad naglunsad ng pag-atake ang mabatong iyon kundi sumigaw ng malakas. Ugong. Muling nanginig ang katawan ng bundok. Isa pang Mason ang lumabas mula sa bato. Nang makita ang eksenang ito, lubhang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mateo. Maaaring hindi kasing taas ng sa kanya ang pag-unawa sa konsepto ng Stoneman na ito, ngunit ang depensa nito ay napakalakas. Ayos pa rin ang isa, marami ang sabay-sabay na lumalabas, kahit siya ay hindi rin katapat. Sige. Hinailan ni Mateo si Laika, gumalaw ang kanyang figure, ipinapakita ang pagsanib sa langit at lupa, at agad na nakarating sa layong 10,000 talampakan. Malaki rin ang ipinagbago ng mukha ni na Megan at White Light, sinundan nila si Mateo ng malapitan at umatras.
Kalimutan mo na ang pag-alis, mga tao. Putok. 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 Sa bawat hakbang na ginagawa ng mga bato, niyayanig nito ang lupa hanggang sa ito'y manginig. Lumingon si Mateo at tumingin, hindi mapigil ang maging napakapangit ng ekspresyon ng kanyang mukha. Sa totoo lang, hindi bababa sa 10 stonemen ang humahabol. Mukhang napaka-clumsy ng mga stonemen na iyon. Pero ang bilis nila ay kakaiba at hindi naman talaga mas mabagal kaysa sa kanila. 12:36. Lumilipad na bato. Biglang sumigaw ang Mason na nasa nangungunang posisyon. Natigilan ang grupo ng mga Mason. Pero nakita ko silang tila gumagawa ng mga panlilinlang sa pamamagitan ng panghuhula, pumuputol ng isang piraso ng bato mula sa kanilang mga katawan, itinaas ang kanilang mga kamay, at inihagis ito kay Mateo at sa iba pa. Isang nakakatakot na alon ang dumaan mula sa likuran. Napahinto na lamang ni Mateo ang kanyang mga yabag at sinagot ang hamon. Mahigit 100 bato ang dumating na may kasabay na alulong na parang mga palasong sumisipol sa ere. Nalungkot ang mukha ni Mateo, biglang tumama ang Evil Extermination Sword. Fury Espada Fire Lotus. Kalantang. 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 Isang sunod-sunod na tunog ng pagbangga ng metal ang umalangaw-ngaw. Pinagtagpo ng Evil Extermination Sword ang mga espada sa mga tipak ng bato, naglalabas ng malalakas na kislap. Ang figure ni Mateo ay nakatanggap ng napakalaking impact at dumulas pabalik ng ilang libong talampakan bago halos hindi niya nagawang patatagin ang kanyang figure. Kahit malakas ang kanyang matipunong katawan, ang hibla sa pagitan ng kanyang hinlalaki at hintuturo ay nabigla rin hanggang sa ito ay namanhid. Maliban na lang, dahil sa pagkaantala na ito, ang 4 na tao ay tuluyang naharangan na ng 10 bato. Laika, pumasok sa Vast Heaven Pagoda, sabi ni Mateo. Kahit ayaw, alam din ni Laika na hindi pa niya kayang salihan ang labanang ito. Inilagay si Laika sa loob ng Vast Heaven Pagoda, sinabi ni Mateo kina Megan at White Light, kayong dalawa, tig-dalawa. Iwan ninyo sa akin ang natitira. Huwag kayong kumapit sa labanan, kapag may pagkakataon, tumakbo na kayo agad. Kayong mga taong walang alam, sa tingin ninyo ba ay may pagkakataon pa kayong makatakas? Tanong ng isang Mason. Nagdilim ang mukha ni Mateo, at sinabi niya sa mga Mason, dumadaan lang kami sa inyong marangal na lupain at wala kaming balak na manakit. Bakit walang humpay ang paghahabol ng inyong iginagalang na sarili? Sumanghal ng malamig ang Mason at sinabing, mga tao, wala ni isa na maganda. Tama na ang kalokohan, ayalay ninyo ang inyong buhay. Tila may matinding galit ang mga mambabato na ito sa mga tao. Hindi nakinig sa anumang paliwanag, agad silang kumilos. Ang mga stonemen na iyon ay sumuntok na parang hangin. Bawat galaw ay may taglay na kapangyarihan ng mga batas ng banal na Dao. Pinaghihinalaan pa nga ni Mateo kung ang mga lalaking ito ay tunay na mga makapangyarihang nilalang sa deity realm noong Divine Dao era. Gayunpaman, sa lakas ng 10 stonemen na ito, malinaw na ang isa sa harapan ay ang pinakadakila ang lakas. Ang iba, ang kanilang mga kalakasan ay mas mababa ng kaunti sa kanya. Kung lahat sila ay magiging ganito kalakas, malamang na mahihirapan sina Megan at White Light na magkaroon ng pagkakataong manalo. Pero kahit dalawa lang sila, nakakapagod din para sa 2 tao na harapin iyon. Ang nakakapangilabot ay ang depensa ng mga lalaking ito ay masyadong mapanlinlang. Kahit na nakatanggap ng isa sa Coiling Dragon Heaven Devastating Palm ni Mateo, ito ay basta na lamang natamba sa lupa. Naghanda sandali ang mga lalaking iyon at muling sumugod sa labanan na parang ayos lang sila. Kumislap ang gininto ang liwanag sa katawan ni Mateo. Dahil umaasa sa lakas ng kanyang malalaman na katawan at sa pakikipaglaban sa 6 na stonemen, walang pagkakaiba sa pagitan ng kahusayan at kahinaan sa loob ng ilang panahon. Kahit malalakas ang mga stonemen na iyon, hindi rin nila kayang lagpasan ang mga limitasyon ng Divine Dao. Si Mateo ay papalapit na sa kasukdulan sa kasalukuyan. Sa buong Divine Realm, masasabing ang kanyang lakas ay pangalawa lamang kay Fang Tian. Pero sa bilis ng pagbaba ng takbo na ito, maayos naman siya, pero tiyak na mahihirapan sina Megan at White Light na magtagal. Hindi pwede, kailangan kong mag-isip ng paraan para makaalis. Sa oras na ito, maaga o huli ay hahampasin nila tayo hanggang sa maging meat paste.
Naisip ni Mateo sa kanyang sarili at biglang dumating sa tabi ni Megan na may mas malakas na teleportasyon. Megan, hintayin mo ako sa unahan. Habang nagsasalita, tumama ang dalawang palad ni Mateo. Dalawang coiling Dragon Heaven devastating palms ang bumulwak palabas, direktang tumama sa dalawang stonemen na lumipad palabas. Matagal nang hindi kinailangan nina Megan at Mateo ng masyadong komunikasyon, nagkaintindihan kahit walang masyadong salita, kaya't agad silang tumakbo palabas. Puting liwanag. Sumigaw ng malakas si Mateo. Naunawaan din ito ni White Light ng palihim. Nakita ko na lang siyang biglang sumigaw palabas. Isang suntok ang biglang dumagundong. Mabangis na tigre, makalangit na kamao ng tirano. Isang nakakatakot na multo ng puting tigre ang lumitaw, na pilit na nagpa-atres sa dalawang stoneman ng mahigit 100 baitang. Hiniram ang lakas ng pag-atres, mabilis na tumakbo palayo ang figure ni White Light, hinabol ang mga yapot ni Megan at nilisan ang larangan ng digmaan. Nangyari ang lahat ng ito sa oras na kailangan para lumipad ang isang kislap mula sa isang piraso ng batong pingkian. Hindi pa naaabutan ng mga stonemen na iyon, ngunit narinig na nila ang isang ungol ng dragon na biglang sumirit sa langit. Tinig ng Diyos ng Dragon. Ginamit ni Mateo ang kanyang alas sa butas. Sa loob ng lugar na ito, walang pinipiling umatake ito. Agad na nanigas ng malakas ang mga figure ng 10 Mason. Ang mga stonemen na ito ay walang anumang kahinaan na maaaring samantalahin. Kahit na ito ay Essence Energy Martial Techniques o Body Refinement Martial Techniques, halos wala itong epekto sa kanila. Tanging itong tinig ng Diyos ng Dragon na dumurog sa lahat ang may epekto sa kanila. Bang! Bomb! Bomb! Nakatambak ang mga katawan ng mga batong iyon gamit ang mga bato. Pero sa oras na ito, ang mga batong iyon ay talagang naghihiwa-hiwalay. Boom! Sa wakas, hindi na nakayanin ng isang stoneman ang kapangyarihan ng tinig ng Diyos ng Dragon, ang kanyang buong katawan ay gumuho kasabay ng isang malakas na kalabog, at direktang nagkahiwa-hiwalay. Dagendong! Dagendong! Isang sunod-sunod na stoneman ang winasak ng tinig ng Diyos ng Dragon ng ganoon lang. Kahit ang pinakamalakas na iyon ay hindi rin naiiba. Isang hininga, dalawang hininga. 10 Mason ang nabigla sa tinig ng dragon at natamba sa mga tambak ng bato. Huho-huho. Napasinghap ng malalim si Mateo. Agad na naramdaman ang pananakit ng buong katawan niya. Maliban na lang kung wala ng ibang pagpipilian, ayaw talaga niyang gamitin ang martial technique na ito. Makapangyarihan ng makapangyarihan, ngunit ang epekto ng paggamit nito ay medyo masakit din. Sa oras na ito, ang tanging hangad niya lang ay makahanap ng lugar at makatulog ng mahimbing. Tiningnan niya ang mga nabasag na bato at akmang aalis na, ngunit bigla na lang nagbago ang kanyang mukha. Ang mga durog na piraso ng bato ay nagsimula ng gumalaw ng mag-isa. Swoosh! 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 Sa ilalim ng gulat na tingin ni Mateo, muling nagsama-sama ang mga batong iyon. Maaari kayang ang mga lalaking ito ay may mga katawang walang kamatayan. Nagawa pang ang gulatin ni Jumila ng kanyang tinig ng Diyos ng Dragon hanggang sa mamatay, pero hindi naman talaga nito kayang gulatin hanggang sa mamatay ang mga stonemen na ito. Hindi napigilan ni Mateo ang pagmumura. Hinailan niya ang kanyang pagod na katawan at nagmadaling umalis dito. Kapag natapos ng pagdugtungin ng mga lalaking ito, hindi na siya makakatakbo. Sa unahan, sina Megan at White Light ay kasalukuyang naghihintay kay Mateo. Nang makita ang pagdating ni Mateo, dali-dali silang lumapit upang suportahan ito. Kumusta, kuya? Kahit ang Void of the Dragon God ay ginamit na. Dapat ay nabasag na lahat ng mga kalansing na iyon, hindi ba? Nakangiting sabi ni White Light. Walang imik na sinabi ni Mateo, bilasan mo na. Huwag ka pa ring umalis, mahuhuli na ang lahat. Ang mga sinabi ni Mateo ay lubos na nagpabago sa mukha ng dalawang tao. Sa kasalukuyang kalagayan ni Mateo, paano pa sila magiging magkatambal ng 10 stonemen? Kaagad, nang walang kahit kaunting pag-aalinlangan, dinala nila si Mateo at mabilis na tumakas. Kuya, ito. Ano ba talagang nangyayari? Naguguluhang sabi ni White Light. Ang ekspresyon ni Mateo ay napakapangit, habang ikinukwento ang mga pangyayaring katatapos lang mangyari. Parehong walang masabi ang dalawang tao. Medyo kakaiba ang mga stonemen na iyon, di ba? Kuya, may kagubatan ng mga bulaklak ng peach sa unahan.
Biglang sabi ni White Light. Pumasok ka. Hindi nagatubili si Mateo, direktang inutusan ang White Light na pumasok sa kagubatan ng mga bulaklak ng peach. Gayunpaman, ang mahimalang bagay ay walang humpay na humabol ang mga Mason, ngunit nang makita nilang nakapasok na sila sa kagubatang ito, hindi na talaga sila humabol papasok. Panginoong Stonebrave, napakalakas ng taong ito. Kayang-kaya talaga tayong durugan ng Eitingale na yan. Sabi ng isang Stoneman sa pinuno. Sabi ni Stonebrave, napakapambihira ng taong ito. Ang ungol kanina ay parang ang boses ng Diyos ng Dragon ng mga alamat. Kakaiba, malinaw na tao siya, bakit niya alam ang pinakamahalagang teknik sa pakikipaglaban ng lahi ng Dragon? Kalimutan na natin yan, simula nang pumasok sila sa kagubatan ng mga bulaklak ng peach na ito, tiyak na hindi na sila makakalabas. Hindi mo na sila kailangang pakialaman pa, balikan natin. Kamakailan lang, marami ng abnormalidad sa Godsfall Mountain Range. Malamang, Magi gising din si Patriarch. 12:37. Kuya, mukhang hindi humabol ang mga mabato. Ligtas na tayo, sabi ni White Light na may tak pa rin sa puso. Pero hindi maganda ang ekspresyon ni Mateo. Malamang, nakatakas lang tayo sa bibig ng tigre, pero nakapasok ulit tayo sa lungga ng mga lobo. Sabi ni Mateo nang may mapait na ngiti. Natigilan si White Light, medyo naguguluhan. Hindi ba't isa lamang itong kagubatan ng mga bulaklak ng peach sa harap nila? Nang makita ang nagtatakang tingin ni Mateo, sinabi niya, nakapasok na tayo sa ibang espasyo. Lihim na sakop ng kagubatan ng mga bulaklak ng peach na ito ang Dao of Array Formations. Bukod pa rito, napakalalim nito. Kahit para sa akin, mahirap din itong lutesin. Hindi naman gaanong kaliit ang White Light Shock. Saka lang niya maingat na sinukat ang kagubatan ng mga bulaklak ng peach na ito. Nakakalungkot lang na wala siyang kaalam-alam tungkol sa mga array formation at wala siyang maaninag kahit ano. Huwag mo akong takutin, kuya. Walang imik na sabi ni White Light. Walang lakas na sabi ni Mateo, para saan ka matatakot? Dahil ang mga puno ng peach ang pundasyon ng Pormasayon, at naglatag ng napakalaking Pormasayon, ang taong naglagay ng Pormasayon ay tunay na kahanga-hanga. Kung hindi ako nagkamali ng hula, ang array formation na ito ay malamang na naiwan ng isang powerhouse ng Deity Realm. Gulat na sabi ni White Light, hindi naman siguro, di ba? Mga ordinaryong puno lang naman yan ng peach, sino ba ang may pakialam kung anong malaking Pormasayon? Diretso mo na lang itong sunugin, hindi ba't tapos na? Umiling si Mateo at sinabing, hindi ka maaaring masunog. Isang sali ng kapabayaan, at mamanipula nito ang apoy at masusunog ang iyong sarili. Ang ekspresyon ng mukha ni White Light ay napalitan ng takot at sa wakas ay nalaman na ang kaseryosohan ng bagay na ito. Alam niyang hindi magsasalita ng walang kabuluhan si Mateo. Kahit na mayroon ng formations daw si Mateo, hindi niya masisira ang array formation na ito. May isip kung gaano kaitikot ang array formation na ito. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon, kuya? Hintayin mo muna akong makabawi ng lakas. Sabi ni Mateo. Pagkalipas ng 2 araw, tuluyang naglaho ang mga epekto ni Mateo. Saka lamang niya maingat na sinuri ang kagubatan ng mga bulaklak ng peach na ito. Habang tumitingin siya, lalo siyang nababahala. Sa harap ng kanilang mga mata, may 3 landas na maaaring tahakin. Matagal na tumingin si Mateo ngunit hindi pa rin siya naglakas loob na gumalaw. Mukhang payapa ang kagubatan ng mga bulaklak ng peach na ito, ngunit alam ni Mateo na kung gagawa siya ng isang maling hakbang, magbubunsod ito ng isang nakakatakot na patibong ng pagpatay. Kinakabahang tiningnan ni White Light si Mateo sa gilid at hindi rin naglakas loob na magsalita para sumabad. Natuklasan niya na sa noo ni Mateo, may mga pinong butil ng pawis na bahagyang lumitaw. Makikita na hindi ganoon ka-simple ang conclusion ni Mateo. Ang paghintong ito ay 24 na oras, isang buong araw. Kung dati pa ito nangyari, hindi kailanman maniniwala si White Light na kinailangan ni Mateo na gumugol ng ganito katagal na panahon para makahakbang papasok sa hanay ng mga tauhan. Tila talagang pambihira ang pagkakabuo ng hanay na ito. How? Kasunod ng mahabang pagbuga ni Mateo ng hangin, humupa rin ang kaba ni White Light. Habang marahang pinupunasan ni Megan ang mga butil ng pawis sa noo ni Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng pakikiramay.
Dati, ibinuhos ni Mateo ang kanyang buong atensyon sa pag-aaral ng pagkakaayos ng mga hanay. Hindi rin siya nang ahas na sumama o makialam. Kumusta, kuya? Saang landas tayo dapat tahakin? Tanong ni White Light. Medyo pagod ang ekspresyon ni Mateo, pero pilit pa rin niyang pinukaw ang kanyang loob at sinabing, itong nasa kanan, dapat ligtas. Hindi napansin ni White Light, ngunit tumingin si Megan kay Mateo nang may bahagyang pagkagulat. Ginamit niya talaga ang terminong dapat at hindi talaga. Sinuri ni Mateo ang mga bagay-bagay ng isang buong araw, at ang ibinigay niya ay isa lamang malabong sagot. Ang array formation na ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Uuna na ako. Walang pag-aalinlangang nagsalita si Megan. Pagkatapos magsalita, ibinuka niya ang kanyang mga yapak, nais tahakin ang tamang landas na ito. Bumantong hininga si Mateo, alam niyang maingat ang iniisip ni Megan at nakikita niya ang mga kapintasan sa mga salita nito. Susubukan nito ang porma sayon gamit ang katawan nito. Habang papalapit na si Megan sa landas na iyon, biglang may kumislap na inspirasyon sa isipan ni Mateo. Sandali lang. Malakas na sigaw ni Mateo. Nakalabas na sa kalahati ang paa ni Megan. Kapag lumapag na ito, tiyak na nakatapak na siya ng husto sa daan na iyon. Nang marinig ang sigaw ni Mateo, hindi niya sinasadyang iniurong ang kanyang mga hakbang. Ano iyon, Kuya Mateo? Naguguluhan na tanong ni Megan. Sa isang iglap, basang-basa na ng pawis ang katawan ni Mateo. Sa paglapag ng paa niya, mawawala na ang buhay ni Megan. Pasensya na, Megan, muntik ka nang mapahamak. Pati na rin ang daan na yan, walang patutunguhan. May nakatagong killing intent ang array formation na ito. Bigla akong nakaramdam ng inspirasyon at natuklasan ko na ang landas na ito ay isang depekto na sadyang isiniwalat ng array formation. May bahid ng takot sa puso ni Mateo. Ang tila kahanga-hanga at napakagandang kagubatan ng mga bulaklak ng peach ay talagang umaapaw sa mga agos. Isang pagkakamali lang, mangangahulugan ito ng pagkawasak at paglalaho ng Dao. At kanina lang, natuklasan ni Mateo na ang resultang nahulaan niya sa buong araw ay isang depekto na sadyang ginawa ng Grand Array. Kung gagawin ang hakbang ni Megan, sila ay tuluyang paghiwalayin ng buhay at kamatayan. Pero ngumiti si Megan nang walang pakialam at sinabing, nakikipagkumpetensya si Big Brother Yuan sa isang Deity Realm Formations daw powerhouse dito. Normal lang din ang hindi sigurado, bakit kailangan pang humingi ng tawad sa akin? Isa pa, hindi ba't ayos lang ako? Kahit papaano sa unang round na ito, si Big Brother Yuan ang nanalo. Lihim na bumantong hininga si Mateo. Si Megan ay palaging kalmado at mapagbigay at hindi man lang kumikibo kapag humaharap sa apoy at baha para sa kanya. Sa pagkakaroon ng ganitong asawa, ano pa ang kailangan ng isang asawang lalaki? May desisyon na siya, kung mapapakalman niya ang kapahamakan ng demonyo, tiyak na bibigyan niya si Megan ng isang maluwalhating kasal. Lihim ding nalungkot si White Light sa makitid na ahit at nagtanong, Kuya, hindi tama ang landas na ito, kung gayon aling landas ang dapat nating tahakin? Wala sa mga landas ang tama. Seryosong sabi ni Mateo. Parehong natigilan sina White Light at Megan, medyo hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin nito. Itinuro ni Mateo ang isang direksyon gamit ang kanyang daliri, sabay sabing, umalis ka rito. Natigilan na naman ang dalawang tao dahil ang direksyong itinuro ni Mateo ay walang kahit anong daan. Kuya, ito. Nalilitong sabi ni White Light. Hindi nagpaliwanag si Mateo, at agad na nagpatuloy. Sa mismong oras na ito, nangyari ang isang eksena na ikinagulat nina White Light at Megan. Biglang nawala ang figure ni Mateo sa harap nila ng ganoon lang. Nagpalitan ng tingin ang dalawang tao at naabutan din ang mga yabag ni Mateo habang naglalakad papunta sa direksyong iyon. Malabo lang ang naramdaman ng dalawang tao sa kanilang harapan. Tunay ngang dumaan sila mula sa loob ng isang espasyo. Ngunit ang ikinamangha nila ay ang tanawin sa harap ng kanilang mga mata ay eksaktong kapareho ng kanilang nakita noon. Dahil dito, nagkaroon sila ng ilusyon na para bang bumalik sila sa kanilang dating kinalalagyan. Kuya Mateo, anong nangyayari dito? Maaari kayang ilusyon lang ang mga bulaklak ng peach na ito? Tanong ni Megan na may gulat na tingin.
Ngumiti si Mateo at sinabing, kapag ang totoo ay itinuring na isang ilusyon, ang ilusyon ay mas totoo kaysa sa katotohanan. Kapag ang hindi umiiral ay itinuring na isang bagay na umiiral, ang gawa-gawang katotohanang iyon ay mas totoo kaysa sa katotohanang umiiral. Masyado lang talagang mataas ang antas ng taong naglatag ng pormasayon, na may mga bulaklak ng peach bilang daluyan, na naghahati sa espasyong ito sa hindi mabilang na mga piraso. Ang kailangan nating gawin ay lumabas sa nag-iisang landas ng kaligtasan mula sa hindi mabilang na mga pirasong ito. Parang paglalakad sa isang maze. Nabigla ang dalawang tao nang marinig nila ito. Ang paggamit ng mga ordinaryong bulaklak ng peach at paglatag ng ganito kagandang hanay, ang paraan ng taong naglagay ng pormasayon ay talagang hindi kapanipaniwala. Ang kakayahan ng mga powerhouse ng Deity Realm ay talagang hindi nila kayang hulaan. Matapos maramdaman ang pagpukaw ng eksena ni Megan kanina, inalis ni Mateo ang kanyang kawalang hiyaan. Muling bumalik sa kanya ang malakas na tiwala sa sarili. Naramdaman ni Mateo na ang taong nagtakda ng pormasayon ay talagang isang taong may pambihirang lakas ng formations daw. Unti-unti siyang naghinuha, ngunit muntik pa rin siyang mahulog sa patibong ng Deity Realm powerhouse na iyon sa huli. Sa harap ng malaking hanay na ito, pakiramdam niya ay nakikipag-cross siya ng espada sa makapangyarihang hanay ng Diyos na iyon. Dahil sa stimulus ni Megan, si Mateo ay kasalukuyang sumusugod ng may intensyong lumaban, at determinado na basagin ang array formation na ito. Paano kung ang powerhouse ng Deity Realm? Ngayon, ako, si Mateo, ay papatayin ang dominanteng impluensya ng isang makapangyarihang Deity Realm. 1238. Kuya, saan tayo pupunta sa pagkakataong ito? Nang makitang naunawaan na ni Mateo ang pagkakabuo ng array, hindi napigilan ni White Light na lumapit para magtanong. Samantalang sa oras na ito, 3 araw na ang nakalipas mula nang pumasok sila sa pangalawang espasyong ito. Sa ikalawang hakbang na ito, ginamit ni Mateo ang oras ng 3 beses kumpara sa unang hakbang. Sa totoo lang, sa paraan ng pagtingin ni na White Light at Megan, ang tanawin sa harap nila ay eksaktong kapareho ng unang hakbang. Walang anumang pagkakaiba. Ngunit ito ay tiyak dahil sa mas mahirap na pag-aralan ang pagbuo ng array. Sentro. Pagkatapos magsalita, pumasok si Mateo mula sa daang iyon sa gitna ng walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Hindi nang ahas na mag-atubili sina White Light at Megan, at nakasunod lamang sa likuran. Para sa ikatlong baitang, gumamit si Mateo ng 6 na araw bago lubos na naunawaan. Pero sa ika-4 na hakbang, ginamit ni Mateo ang kalahating buwang oras. Hindi naglakas loob si White Light na putulin ang pag-unawa ni Mateo at hindi niya napigil ang magreklamo kay Megan ng mahina, Diyos ko. Sa bilis na ito, kapag nakalabas tayo, malamang matagal nang pinag-isa ng lahi ng mga demonyo ang Divine Realm. Sa totoo lang, si Megan ay nabibigatan din ng pag-aalala. Hindi lang niya ito na ipahayag ng maayos gaya ng kay White Light. 1 buwan na ang nakalipas, hindi pa nga sila nakakalabas ng ika-4 na baitang. Ang ganitong bilis ay hindi rin mas mabilis kaysa sa pagong na gumagapang. Sa ganitong bilis, totoo talaga ang sinabi ni White Light, kahit na lumabas sila, huli na ang lahat. Pero alam din niya na ang lalim ng formations daw na taglay ng Divine Rank Grand Array na ito ay masyadong komplikado at magulo. Ang pagnanais na lubos na maunawaan ay hindi ganoon kadaling makamit. Mula pa lang sa unang hakbang, masasabi na ng isa kung gaano karaming mga patibong ang nakatago sa loob ng malaking hanay na ito. Kailangang kilalanin ni Mateo ng mabuti bago niya masiguro ang kaligtasan ng susunod na hakbang. Bigla, si Mateo, na kasalukuyang nagmumuni-muni ng nakapikit, ay iminulat ang 2 mata at naglakad patungo sa isang kumpol ng mga bulaklak ng peach. Sa ika-5 hakbang, naisip ng dalawa ni Megan na kailangan pang gumugol ng mas maraming oras si Mateo para malaman ang susunod na gagawin. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na 2 oras lang ang ginamit ni Mateo at kumilos na. Kuya Mateo, anong nangyayari dito? Hindi kaya. Nabasag mo na ang array formation. Gulat na tanong ni Megan. Ngumiti si Mateo at sinabing, paano magiging madali ang pagsira sa hanay ng mga tao? Pero ang pagnanais na dumaan sa kagubatan ng mga bulaklak ng peach na ito ay hindi na dapat maging problema. Ang mahigit 1 buwang pag-unawang ito ay masasabing mabilis na umuunlad para sa mga naabot ni Mateo sa formations daw. Mahirap intindihin ang mga pormasayon ng Divine Dao Array.
Kung may iba pa rito, malamang hindi nila kayang matutunan ang mga rudiment. Ngunit ang antas ng formations daw ni Mateo ay matagal nang nakarating sa hangganan ng Divine daw. Ang ikasyam na antas ng formations Path 9 scripts ni Leonardo ay isang tunay na Divine Daw array formation. Kaya naman nagkaroon ng malaking labanan ang formation daw ni na Mateo at Leonardo ng araw na iyon. Nang handa na si Leonardo na gamitin ang ikasyam na antas, umamin agad si Mateo ng pagkatalo. Sa pagkakataong ito, muntik nang mapatay si Megan ng malaking hanay. Ngunit lubusan nitong pinasigla si Mateo, na pinalaki ang kanyang potensyal hanggang sa pinakamataas na limitasyon. Sa loob ng isang buwang ito, inilaan ni Mateo ang kanyang buong sarili sa pag-unawa at sa wakas ay ginawa ang huling hakbang, ang pag-unawa sa mga batas ng pagbuo ng hanay ng Divine Daw. Bagamat napakababaw, nagbukas ito ng isang bagong mundo para kay Mateo. Sa ganitong paraan, ang bilis ni Mateo na basagin ang hanay ng mga bulaklak ng peach na ito ay mas mabilis ng hindi mabilang na beses kaysa dati. Pagkalipas ng 10 araw, nakaramdam na lamang ng panlalabo ang 3 tao sa kanilang harapan. Sa wakas ay nagbago ang tanawin sa kanilang harapan sa unang pagkakataon. Sa mahigit 1 buwang ito, para na silang mga bulaklak ng peach sa abot ng kanilang paningin. Gaano man kaganda ang tanawin, lumilitaw pa rin ang pagkapagod sa hitsura. Bukod pa rito, kahit na maganda ang mga bulaklak ng peach, nakatago pa rin ang balak nitong pumatay. Lalo na si White Light, halos masuka na siya sa kakatingin sa mga bulaklak ng peach. Itong sumpaman na kagubatan ng mga bulaklak ng peach, itong munting Panginoon, ako, ay hindi na muling papasok sa loob. Sa hinaharap, hanggat makakakita ako ng kagubatan ng mga bulaklak ng peach, tiyak na susunugin ito ng munting Panginoong ito. Malungkot na sabi ni White Light. Sa mahigit 1 buwang ito, muntik na talaga siyang mabaliw. Dahil ang tanawin ng bawat lugar ay magkakapareho. Kahit saang lugar siya maglakad, ang 3 landas na iyon ang nasa harap niya. Ang lalaking ito na naglatag ng porma sayon ay isa lamang taong Meniochis. Ano ba itong lugar na ito? Ang ganda, parang paraiso. Biglang gulat na sabi ni Megan. Power! Sa wakas ay hindi na nakapagpigil si White Light at samuka ng malalaki at punong-puno ng pagkain. Nagpalitan ng tingin sina Mateo at Megan, at pareho nilang hindi napigil ang tumawa ng malakas. Sa lohikal na pagsasalita, imposibleng masuka ng ganitong uri ng makapangyarihang si White Light. Ngunit ang psikolohikal na epekto sa kanya ng mahigit 1 buwang ito ay talagang napakalaki. Inikat ni White Light ang kanyang mga mata at malungkot na sinabi, tumatawa pa rin kayo. Binabalaan ko kayo, bawal talaga sa inyo ang magsabi ng peach blossom, nitong 2 salitang ito, sa harap ko sa hinaharap. Blurg. Pagkatapos ng ilang buwan, sa wakas ay napagmasdan na rin ng 3 tao ang lugar na ito sa harap nila. Ang lugar na ito ay tunay ngang parang isang paraiso. Lunti ang mga burol at malinaw na tubig, at magagandang tanawin. Higit sa lahat, ang lugar na ito ay puno ng enerhiya ng asensya. Hindi ito nakahihigit sa mga super holy land ng Divine Realm. Kuya Mateo, ang lugar na ito ay hindi mukhang God's Fall Mountain Range. Maaari kayang bumalik na tayo sa Divine Realm? Nagtatakang tanong ni Megan. Umiling si Mateo at sinabing, mukhang hindi. Pakiramdam ko ang lugar na ito ay isa pang malayang espasyo, tulad ng espasyo ng Soul Refining Sect. Malaya sa labas ng Divine Realm. Posible kayang ang lugar na ito ay isa ring guho ng isang partikular na sekta ng Divine Daw. Kung titingnan ang hitsura nito, hindi ito ang uri ng sekta ng Heretic Path. Hindi naman dapat ito mapanganib, di ba? Sa wakas ay tumigil na sa pagsusuka si White Light at lumapit upang sumingit. Hindi naman talaga ganoon. Kung mas maganda ang lugar, mas mapanganib ito. Mahigit 1 buwan na ito, hindi ba't naranasan mo rin ito? Tanong ni Mateo. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni White Light, at agad na nawala ang optimismo na nadama niya kanina. Oo, sa loob ng God's Fall Mountain Range na ito, mayroon bang lugar na hindi mapanganib? Kuya, paano kung bumalik na tayo? Tanong ni White Light. Ngumiti si Mateo at sinabing, kung makakabalik tayo, bakit pa ako mag-aaksaya ng mahigit 1 buwan para lang makalusot sa formation? One directional lang ang formation na ito.
Isa ng himala ang makalabas. Gusto ko sanang bumalik, maliban na lang kung ang taong naglatag ng formation ang personal na manggenguna. Ito. Anong gagawin dito? Malungkot na sabi ni White Light. Dahil nandito tayo, mabuti pang manatili na lang tayo at sulitin ang lahat. Bakit hindi pumasok at tingnan natin? Baka may mga hindi inaasahang ani, sabi ni Mateo. Maingat na gumalaw ang grupo sa pagitan ng mga bundok at ilog, ngunit wala silang naranasang anumang panganib. Dahil dito ay bahagyang nerelax ang puso ng tatlong tao. Pagdaan nila sa isang bundok, ang ikinagulat nila ay may ilang mga figure na sumingit sa kanilang paningin. Kuya, may mga tao pala. Parang lahi ng demonyo. Kakaiba, bakit may mga demonyo rito? Nagtatakang tanong ni White Light. Nang makita ni Mateo ang eksenang ito, siya ay labis na nalito. Sa kalayuan, maraming demonyo ang kasalukuyang naglalaban at puspusan na nakikipaglaban. Ang malayang espasyong ito ay mayroon pa ring lahing demonyo na umiiral. Malinaw na natuklasan din ng iilang taong iyon sina Mateo at ang mga kasamahan nila sa tuktok ng bundok, ang kanilang mga figure ay gumagalaw at mabilis na tumatakbo papunta rito. Naisip ni na Mateo at ng iba pa na lumapit para bumati, ngunit hindi nila inaasahan na nagbago ang mga mukha ng ilang demonyong iyon. Malakas nilang sinabi, mga tao yan. Paano lumitaw ang mga tao? Patayin. Hindi sila binigyan ng iilang taong iyon ng pagkakataong magpaliwanag at pinili pang ang direktang umatake. Akmang kikilos na sana sina White Light at Megan ngunit pinigilan sila ni Mateo. Hayaan mo silang tamaan. Dahil hindi mo alam ang lalim ng lugar na ito, mas mabuting huwag na lang kayong kumilos. Tumabi kayo. Ako na ang bahala dito, malamig na sabi ni Mateo. 12:39. Anong klaseng kalokohan ang lalaking ito? Mamamatay ako sa pagod. Hindi ko na kaya, hindi ko na kaya. Ako. Hindi ko na kayang mag-ipon ng kahit kaunting enerhiya ng asensya. Ibinuhos ng ilang taong ito ang kanilang mga baga. Inilabas nila ang lahat ng kanilang mga kakayahan ngunit hindi pa rin nila kayang pabagsakin si Mateo kahit kaunti. Ang mga tingin na kasalukuyan nilang tinitingnan kay Mateo sa oras na ito ay puno ng takot at pagkabigla. Masyadong malakas ang taong ito. Nanatili siyang nakatayo roon ng hindi natinag at hindi man lang umake, at sila ay pagod na. Ang ganitong paraan ng pakikipaglaban ay sadyang nakakapanghina ng loob. Lumapit si Mateo nang nakangiti, habang nakatingin sa kanila. Halos tumalo ng iilang demonyong iyon na parang natapakan ang kanilang mga buntot. Why ikaw? Anong ginagawa mo? Binabalaan kita, ang ating batang patriarka ay napakalakas. Kapag dumating siya, siguradong patay ka. Nakangiti si Mateo, pero sa kanilang mga mata, para itong isang whistle na bumabati sa manok ng manigong bagong taon. Ang batang patriarka ninyo. Mayroon kayong lahi ng dragon, lahi ng tigre, lahi ng phoenix, sa inyong lahat. Gustong-gusto kong malaman kung anong uri ng pamumuhay ang batang patriarka ninyo. Matagal nang alam ni Mateo na ang ilang demonyong ito ay halos pagsasama-samahin ang Four Symbols family clans. Maaari kayang sa loob ng espasyong ito, mayroon pa ring isa pang Four Symbols family clans. Hindi malakas ang lakas ng mga taong ito, nasa initial stage tier siyam pa lang sila. Pero hindi rin maituturing na matanda ang kanilang edad. Sa lahi ng mga demonyo, maituturing talaga silang mga henyo. Ngunit ang kanilang kabuoang lakas ay higit pa sa isang magnitude na mas malakas kaysa sa lahi ng mga demonyo sa labas. Kaya kung may lakas ng loob ka, hayaan mo na kaming umalis. Kapag dumating ang ating batang patriarka, tiyak na magugustuhan mo. Sabi ng isa sa kanila. Tumawa si Mateo nang marinig iyon at sinabing, sige, hahayaan ko na kayong umalis at hihintayin ko rito ang pagdating ng batang patriarka ninyo. Para bang nabigyan ng amnesty ang iilang taong iyon nang marinig iyon at kumari pa ng takbo. Kuya, ang kakaiba ng lugar na ito. Sabi ni White Light. Tumanggaw si Mateo at sinabing, mukhang medyo interesante ang lugar na ito. Hindi nagtagal, ang ilang mga demonyong tumakas noon ay muling bumalik. Pero sa pagkakataong ito, mas marami na ang sumama sa kanila. Pinalibutan ng isang grupo ng mga tao ang isang binata.
May itsura ang binata, ngunit hindi naman mahina ang kanyang lakas. Nasa tuktok na siya ng tier siyam. Pero ang kaunting lakas na ito, natural lang na hindi ito itinoon ni Mateo sa kanyang atensyon. Ikaw ba yung taong biglang pumasok sa Divine Beast Realm at sinaktan pa ang mga miyembro ng aking angkan? Ngayon, handa ka na ba para sa isang pagtutuos? Hindi man lang inisip ng binata na iyon si Mateo. Gamit ang lakas niya, ang pagharap sa isang banal na hari na nasa unang yugto ng tao, hindi ba't madali lang itong makahuli? Hindi sinagot ni Mateo ang tanong ng kabilang panig, ngunit sinabi niya ng may malaking interes, kaya, ang lugar na ito ay tinatawag na Divine Beast Realm. Hindi nakakapagtaka na napakaraming demonyo ng Four Symbols Family Clans. Iniisip ko lang kung ano ang kaugnayan ninyo at ng Four Symbols Family Clans ng Divine Realm. Kawalang galang. May tinatanong sa iyo ang batang patriarka, anong nangyayari sa ugali mo? Agad na saway ng isang tao sa tabi niya. Nagdilim din ang mukha ng batang patriarka. Mayabang siya, pero mas mayabang pa pala ang kaharap niya. Natuklasan niya na hindi talaga siya seryoso sa batang patriarkang ito ni Mateo. Samantala, may isang tao sa karamihan na may mapang-akit na mga mata na umikot sa paligid, kasalukuyang maingat na sinusuri si Mateo. Kumunot ang noo ng batang patriarka, kitang-kita ang pagkadismaya sa mukha habang seryosong sinasabi, kilala mo ba siya? Sa oras na ito, lahat ay nagpakita ng mausisang tingin. Ang miyembro ng angkan na iyon ay tinatawag na Zinlong. Sa kanila, hindi siya itinuturing na napakahusay. Noon, paglabas niya para sa isang paglilitis, binugbog pa siya ng husto at pagkatapos ay bumalik. Ang bagay na ito ay naging katatawanan ng Divine Beast Realm sa loob ng mahabang panahon. Lumipas lang ang panahon, unti-unti ring naipakita ang kanyang talento, at niyakap din niya ang hita ng batang patriarka, kaya naman walang nang-ahas na pagtawanan siya. Tila medyo natatakot si Zinlong kay Mateo at sinabi ng may pangit na ekspresyon, siya. Siya ang punk na nagpanggap na Dragon Lord noon sa Endless World. Nang lumabas ang mga salitang ito, lahat ay natigilan, at agad na humagalpak ng tawa. Hahaha. Zinlong? Hindi ka sana nakainom ng maling gamot, di ba? Sinasabi mong ito ang taong bumugbog sa iyo sa ulo ng baboy noon. Paanong posibleng lumitaw ang mga katutubo ng isang lower realm sa Divine Beast Realm? Zinlong, mukhang may malaking psikolohikal na anino na naiwan sa iyo noon. Ngayon, kapag nakakita ka ng tao, iisipin mo na siya ang taong iyon. Oo. Ilang taon na ang lumipas, paano kaya makakapag-cultivate ang isang tao hanggang sa maging initial stage Divine King? Pinagtawanan ng mga miyembro ng angkan si Zinlong. Hindi talaga sila makapaniwala na si Mateo ang lalaking sumuntok sa ulo ng baboy noon. Gayunpaman, ang pagkamangha sa puso ni Mateo ay hindi kahit kaunti nabawasan kaysa sa kay Zinlong. Ngayon lang, nang sumigaw si Zinlong, pakiramdam niya ay pamilyar ang itsura nito. Kalaunan, nang marinig ang kanilang pag-uusap, mas lalo siyang nagulat. Ang isa na labis ding nagulat ay si White Light din. Alam din niya ang tungkol sa pagtalo ni Mateo sa Dragon Lord noon. Hindi niya inaasahan na dito pala sila nagkita. Nagpalitan ng tingin ang dalawang tao, parehong nagpapakita ng hindi makapaniwalang tingin. Maaari kayang ang lugar na ito ay talagang nasa likod ng madilim na kagubatan na iyon. Medyo mahimala rin ito, di ba? Kayong mga lalaki. Bakit ayaw niyong maniwala sa akin? Siya. Siya talaga ang punk na yan. Hindi napigilan ni Zinlong na sabihin ito ng may inis at galit. Sumanghal ng malamig ang batang patriarka at malamig na sinabi, kahit sino pa siya, para sa isang taong nagpapakita rito, iisa lang ang kahihinatnan. Iyon ay kamatayan. Pagkatapos magsalita, itinaas ng batang patriarka ang kanyang kamay, at ito ay isang galaw ng palad. Isang ungol ng dragon ang narinig. Pom na mapangwasak sa langit ng nakakulong na dragon. Nang makita ang galaw na ito, napangiti si Mateo, maging si White Light ay napangiti. Kahit si Mega na tahimik lang ay ngumiti rin. Ang pagyayabang sa harap ng isang eksperto ay parang pag-uusap lang tungkol dito, di ba? Casual na pinakawalan ni Mateo ang isang palad, katulad ng Coiling Dragon Heaven Devastating Palm.
Pagkalabas ng isang palad, kitang-kitang nagbago ang ekspresyon ng mga miyembro ng clan sa panig ng Divine Beast Realm. Paano malalaman ng taong ito ang Coiling Dragon Heaven Devastating Palm? Gayunpaman, hindi na nila kayang mag-isip ng labis. Dalawang asul na dragon ang nagtagpo sa isang makitid na daan, mukhang sisirain ang kapaligiran dahil sa kaguluhan. Ngunit nakalulungkot, ang asul na dragon ng Batang Patriarka ay agad na nadodge. Sa pakikitungo sa Batang Patriarka, hindi na kinailangang gamitin ni Mateo ang Divine Rank Dragon Wave. Taglay niya ang 9 Transformations Golden Body. Casual na nagpapakita ng martial technique, ang kapangyarihang iyon ay hindi rin kayang tiisin ng isang karaniwang tao. Maliwanag, wala pa sa Batang Patriarka ang kwalipikasyong ito. Boom! Direktang pinalipad palabas ang Batang Patriarka. Ikaw. Paano mo nalaman ang tungkol sa Coiling Dragon Heaven Devastating Palm? Hindi nagbigay ng matinding suntok si Mateo. Nagtamo lamang ng ilang magaan na pinsala ang Batang Patriarkang iyon. Ngunit ang pagkamangha sa kanyang puso ay hindi maipahayag sa mga salita. Ang Coiling Dragon Heaven Devastating Palm lang, napakabihira ba? Walang pakialam na sabi ni Mateo. Walang imak ang lahat. Hindi ba't bihira iyon? Sa Divine Beast Realm na ito, ang mga kayang linangin ang Coiling Dragon Heaven Devastating Palm, ang ganitong uri ng divine technique, ay mabibilang sa isang kamay. Isa sa kanila ang Batang Patriarka. Ang ganitong uri ng Divine Dao Martial Technique ay hindi kayang linangin ng mga ordinaryong tao. Ngunit ang mga naabot ni Mateo sa landas na ito ay malinaw na higit pa sa isang grado na mas mataas kaysa sa Batang Patriarka. Akala nila nag-oppose lang si Mateo. Sa totoo lang, nagsasabi lang si Mateo ng totoo. Ang tinig ng Diyos ng Dragon, ang martial technique na ito, ay alam ng Diyos kung ilang beses na mas malakas kaysa sa Coiling Dragon Heaven Devastating Palm. Bukod pa rito, ang mga teknik sa pakikipaglaban sa Divine Dao ng lahing dragon na natutunan ni Mateo ay hindi lamang basta ganito. Ngayon, masasagot mo ba ang tanong ng Batang Panginoon? Sa totoo lang, gusto ko lang malaman kung anong klaseng rehiyon ang lugar na ito, malamig na tanong ni Mateo habang nakatingin sa lahat ng hindi na kayang lumala pa ang kanilang pagkagulat. 12:40. Magiliw na tinanong ni Mateo ang lahat, ngunit ang kabilang panig ay takot na parang kaharap nila ang isang tigre. Sa totoo lang, sama-sama silang natakot hanggang sa umatras sila ng ilang hakbang. Ikaw. Huwag kang lumapit. Naiihi si Zinlong sa takot. Talagang may anino sa psikolohiya si Mateo. Ang mga bagay noon ay nagdulot ng di malilimutang impresyon sa kanya. Sa simula, akala niya ay malalampasan na niya ito. Hindi niya inaasahan na muling lilito ang Diablo na ito. Ang taong ito ay bangungot lamang niya. Nang makita ang ekspresyon ng mga lalaking ito, hindi napigilan ni Mateo na mawala ng malay. Talagang nagtataka siya kung ang lugar na ito nga ba ang nasa likod ng Dark Forest. Malinaw lang natakot ang mga lalaking ito sa lakas niya. Pero wala naman talaga siyang masamang intensyon. Oy, Zinlong pala ang tawag mo, di ba? Maaari mo bang sabihin sa akin kung ang lugar na ito ay ang Dark Forest? Maaari bang makadaan ang isang tao papunta sa Endless World mula rito? Tanong ni Mateo nang may mapang-akit ng ngiti. Humakbang siya pasulong. Parang mga kuneho na nagulat ang mga lalaking iyon, sa wakas ay hindi na nakayanan ang psikolohikal na presyon, at nakatakas na nakasuksok ang kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti. Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Mateo ang makaramdam ng kawalan ng kakayahan. Teka, nakakatakot ba ako? Hindi pa nga gumagalaw ang young master na ito, ha? Walang imek na sabi ni Mateo. Tumawa ng malakas si White Light at sinabing, mga duwag talaga ang mga to, itinatapon na nila ang mukha ng mga Four Symbols family clans natin. Ngumiti si Megan at sinabing, Kuya Mateo, hindi ka umatake, pero natakot sila ng husto sa lakas mo. Ang Batang Patriarka ng Pictier Sham na ay hindi man lang nakayanan ang isang galaw sa ilalim ng iyong mga kamay. Paano sila hindi matatakot? Walang magawang sabi ni Mateo, mukhang puwersa lang ang kaya kong gamitin. Pagkatapos magsalita, gumalaw ang figure ni Mateo at naglaho mula sa kanyang dating kinaroroonan. Mabilis na tumatakas ang Batang Patriarka nang biglang, isang nakakakilabot na pag-agos ng kanyang hangarin na mag-espada ang bumalot sa kanya. Tumayo ang mga balahibo ng Batang Patriarka.
Tila nakita niya ang Diyos ng kamatayan na kasalukuyang tinatawag siya. Ngunit sa hindi inaasahan, mas lalo siyang naging parang ibong ginulat ng kalansing ng tali ng pana, gustong makatakas. Tumakbo ka lang at mamatay ka. Tila nagmula sa ilalim ng lupa ang mga salita ni Mateo, na sumire sa kanyang mga pantasya. Biglang tumigil ang mga yabag ng batang patriarka. Natuklasan niya na may isang binata na kasalukuyang nakatingin sa kanya ng malamig. Kung tungkol naman sa iba, wala nang pakialam si Mateo, hinayaan na lang silang makaalis ng malaya. Sa pananaw ni Mateo, ang mga bagay na maaaring alam ng batang patriarkang ito ay higit pa rito. Ulo. Ulo ng nakatatanda, masama ang sitwasyon. Nang bumalik ang lahat sa angkan, agad na nagkaroon ng hysteria na ikinagulat ng buong angkan. Sigawan at pagtatalo, nasaan ang pagiging maayos? Dahil nandito ang upuang ito, kahit ang langit ay hindi maaaring bumagsak. Sabi ni Head Elder Yanlong nang may malungkot na tingin. Nang marinig ang matatag na boses ni Head Elder, na parang si Mount Tai, bahagyang kumalma ang lahat. Head Elder, talagang napakasama ng mga bagay-bagay. Ayan. May isang tao na nakapasok sa ating Divine Beast Realm. At saka, habang nakikipag-usap sa likuran, nag-alangan si Zinlong na magsalita. Nagbago rin ang ekspresyon ng mukha ni Yanlong. Ang pagpasok ng mga tao sa Divine Beast Realm ay hindi pa nangyari sa loob ng ilang taon na alam ng Diyos. Isa pa, magsalita ka. Seryosong sabi ni Yanlong. Bukod pa rito, nabihag niya ang batang patriarka. Nag-aalangan na sabi ni Zinlong. Ang batang patriarka ay apo ni Yanlong. Totoo nga, nang marinig iyon ni Yanlong, hindi niya napigil ang magwala sa matinding galit. Napaka-arrogant naman ng isang taong ito, nakapasok ng walang hintulot sa aking Divine Beast Realm, at nang ahas pang pigilan ang aking apo, para bang naghahanap ito ng kamatayan. Sino ang kabilang panig? Maaari kayang pumasok siya ng walang ingat sa pamamagitan ng spatial channel ng lower realms. Nagngalit si Yanlong sa kanyang mga ngipin sa puot at sinabi. Umiling si Zinlong at sinabing, wala akong ideya. Pero galing siya sa direksyon ng Peach Blossom Forest. Nanlaki ang mga mata ni Yanlong at hindi makapaniwalang sinabi, ano? Imposible ito. Ang Peach Blossom Forest ay isang array formation na personal na inilatag ng ancestor. Maliban na lang kung ito ay isang powerhouse ng deity realm na personal na dumating, kung hindi, wala talagang paraan para makadaan. Mapait na ngiti ang sinabi ni Zinlong, Head Elder, hindi ko rin alam. Siguro ay bigla siyang pumasok mula sa lower realms. Hindi ko lang alam kung paano siya nakapunta sa Peach Blossom Forest sa gilid na iyon. Manam, dapat ganito. Tutal, nakapasok na siya minsan sa God-prohibited demon region ng Endless World dati. Natigilan si Head Elder at sinabing, kilala mo ba siya? Tumango si Zinlong at maikling ikinwento ang sama ng loob nila ni Mateo. Doon lamang napagtanto ng punong Elder. Humph! Kahit sino pa siya, ang manggahas na pigilan si Chunie, tiket papunta sa impyerno lang ang kailangan. Sige, dalhin mo ako para makita siya. Sabi ni Yanlong. Pagkalabas ni Yanlong, may tatlong iba pang figure ang lumapit para salubungin sila. Bakit nandito rin kayong tatlo? Tanong ni Yanlong. Sa Divine Beast Realm na ito, ang apat na malalaking angkan ay namuhay ng magkakasama. Ngunit ang bawat angkan ay pinamamahalaan ng hiwalay. Ang tatlong taong ito sa unahan ay ang mga pinuno ng iba pang tatlong pangunahing lahi. Nabalitaan namin na may isang taong pumasok sa lugar na ito. Bukod pa rito, hindi mahina ang kanyang lakas at pinigil pa namin si Chunie, kaya plano naming tingnan ito. Alam naming gusto mong pumunta, kaya pumunta kami rito para hanapin ka, sabi ng pinuno ng elder ng angkan ng tigre. Hindi rin nagatubili si Yanlong at tumango, sige, tara na. Sinubukan ni Mateo ang parehong matigas at mahinahong taktika at sa wakas ay natutunan niya ang impormasyong gusto niya mula sa bibig ni Chunie. Lumalabas na ang lugar na ito ay nasa likod pala talaga ng Dark Forest. Noon, minsan na nilang siniyasat ni White Light ang mga paligid ng Dark Forest. Ngunit ang alon na nagmumula sa Dark Forest ay naging dahilan upang hindi sila makatawid. Sa makatuwid, ang ideya ng pagnanais na pumasok at tumingin ay pinagbatayan din.
Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng maraming taon, ginamit nila ang ganitong uri ng pamamaraan at nakapasok sa Dark Forest. Isa na naman palang espasyo ang lugar na ito. Bukod pa riyan, may nakatira pang isa pang grupo ng mga angkan ng Four Symbols family. Ang hindi inaasahan pa ni Mateo ay hindi lamang ang lugar na ito ay konektado sa Lower Realms, kundi pati na rin sa God's Fall Mountain Range ng Divine Realm. Ang Divine Beast Realm na ito ay sadyang napakamahiwaga. Naunawaan ni Mateo mula kay Chunie na ang Divine Beast Realm ay hindi lamang konektado sa Endless World, mayroon pang ang iba pang maliliit na mundo. Ang mga demonic beasts sa loob ng God-prohibited demon region ay orihinal na naninirahan sa Divine Beast Realm. Ngunit kasunod ng paglaganap ng iba't ibang lahi, hindi na kayang tumanggap ng napakaraming miyembro ng angkan ng Divine Beast Realm. Kaya naman, ang lahi ng mga demonyo ng Divine Beast Realm ay nagkonekta sa kanilang espasyo sa espasyo ng Lower Realms gamit ang isang dakilang divine ability. Pagkatapos ay pinalayas nila ang ilang maruruming uri ng demonyo sa God-prohibited demon region ng Lower Realms. Ganito na lang, kahit ilang taon na ang lumipas, tuluyan ang nakalimutan ng God-prohibited demon region ang mundo na minsan silang nagmula sa Divine Beast Realm. Paarap sa mga tagakuha ng pagsubok na lumabas mula sa loob ng madilim na kagubatan, hinangaan at sinamba nila ang mga ito. Kaya naman, ito ay humantong sa kasalukuyang sitwasyon. Mula sa bibig ni Chunie, nalaman pa ni Mateo na ang Divine Beast Realm na ito ay mayroon pa ring isang napaka-misteryosong ninuno. Labis na nauusyoso si Mateo tungkol sa misteryosong ninunong ito. Nakakalungkot lang na ang ninunong ito, kahit si Chunie, ay hindi pa nakikita noon. Kung kaya't pinagdudahan pa niya ang pag-iral ng ninuno. Gayunpaman, sinabi ni Chunie na ang Peach Blossom Forest na ito ay personal na itinayo ng ninuno upang maputol ang koneksyon nito sa God's Fall Mountain Range. Sa loob ng napakaraming taon, wala pang sino man ang nakapasok sa Divine Beast Realm mula sa God's Fall Mountain Range noon. Hindi inakala ni Chunie na ngayon pala ay dumaan si Mateo sa Peach Blossom Forest at nakarating dito. Kung tungkol sa pinagmula ng Divine Beast Realm na ito, hindi na posible ang imbestigahan. Kahit si Chunie, ang batang patriarkang ito, ay walang paraan para malaman ito. Pero pakiramdam ni Mateo, malamang na magkaugnay ang lahi ng demonyo sa Divine Beast Realm at sa Divine Realm. Nang marinig ang mga nilalaman nito, parehong labis na nagulat sina Mateo at White Light. Hindi inaasahan ng dalawa na ang Divine Realm ay mayroon pa ring ganitong misteryosong lupain. Mukhang puno rin ng mga sekreto ang Divine Beast Realm na ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.